Tahimik akong namumuhay sa aming baryo at tanging trabaho lang ang pinagkakaabalahan kong gawin sa buhay hanggang sa dumating sa buhay ko ang isang simple at magandang babae na nagpabago sa aking buhay. Ano ang gagawin mo kapag pinagmalupitan at ginawan ng karahasan ang taong minamahal mo? Pipiliin mo bang hayaan na lang sa batas para makamit niya ang hustisya? O mas pipiliin mong gumanti na lang at ilagay sa sariling mga kamay ang batas para makuha ang hustisya na inaasam? Ako nga pala si Arthur, kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Arthur! Arthur! Nasa ka ba? Lumakad na tayo at baka malate ako sa tagpuan namin ng kausap ka. Nandyan na po. Pasensya na po, Doña Consuelo. Medyo sumasakit po kasi tiyan ko eh. Lagi ka na lamang may dahilan. Hindi ka na naubusan ng kakatwiran. At natatapat ba talaga na may nangyayari sa iyo sa tuwing aalis tayo? Hindi ko naman po kagustuhan na sakitin ng tiyan ko eh. Hoy siya, uminom ka na ng gamot. Baka naman kung kailan tayo nasa biyahe saka naman umarangkada yung sakit ng tiyan mo. Opo, uminom na po ako ng gamot. Ay nako, kung may makukuha lang akong kapalit mo, matagal na kitang pinalitan. Kahit nangihina ang pakiramdam ko, ay pumasok na ako sa magarang kotse na pagmamay-ari ni Doña Consuelo. Bago ko paandarin ang sasakyan, ay pasimple pa akong tumingin sa rearview mirror. Mula roon, ay nakita ko ang nakataas na isang kilay ng amo ko. Sa isip-isip ko, masama na naman yata ang gising niya kaya nagsusungit na naman. Nagtatrabaho ako bilang isang driver sa pamilya ni Doña Consuelo Cabanong. Halos 2 taon na rin akong nagtatrabaho sa kanya. Hindi ko nga alam kung paano akong nakatiis sa kanyang ng 2 taon. Aminado ko na hindi talaga maganda ang pag-uugali ng Donya. Lagi itong galit at nakasigaw sa amin na mga nagtatrabaho sa kanya. Dahil siguro malaki siyang magpasweldo kaya nagtsatsaga kami sa kanya. Nasanay na lang ako na gano'n ang ugali niya. Nakikita lang namin siyang mabait at malumanay magsalita kapag kausap niya ang kaisa-isang anak niya na si Diego. Kita naman namin ang labis na pagmamahal niya rito dahil madalas itong masali sa gulo pero dahil mapera nga ang Donya, kaya napagtatakpan nila ng pera ang mga mali at masasamang ginagawa nito. Kagaya ng dati, ay narito na naman kami sa lugar na madalas naming pinupuntahan. Dito ako huminto sa isang liblib na lugar na may mataas na damo at talahib. Sa gilid ng kalsada, ay puno ng mayayabong na puno at halaman ang makikita. Walang ni isang bahay man lang akong nakikita doon. Nung minsang magtanong ako kay Doña Consuelo kung sino ang pinupuntahan niya doon, ay galit siyang sinigawan ako at sinabing wala raw akong pakialam kung ano ang ginagawa niya sa lugar na yon. Mas mabuti raw na wag na akong mag-usisa pa kung mahal ko ang trabaho ko. Simula noon, ay hindi na ako nagtangkang magtanong pa. Agad akong bumaba para pagbuksan ng pinto si Doña Consuelo pero nauna na itong nakalabas ng sasakyan. Taas no itong tumingin sa akin sa kamatalimang mga mata na inirapan ako. Hindi na ako umimik at nanatili lamang nakatayo sa pwesto ko. Sinundan ko na lamang ng tingin ang papalayong matanda. Habang naghihintay ay naisipan kong magsindi ng sigarilyo. Hit-hit buga ang ginawa ko para mawala ang inip na nararamdaman ko. Isang oras ang nakalipas, naisipan kong pumasok sa loob ng sasakyan at doon na lamang tumambay. Mabuti na lamang at may dala kong comics. Binulatlat ko yon at nagsimulang magbasa.
Natapos ko ng lahat ng binabasa ko pero wala pa rin si Doña Consuelo. Tumingin ako sa relo ko. Nakita kong malapit ang mag-alas 6 ng gabi. Kagaya ng dati ay inabot na naman kami ng gabi. Eksaktong alas 7 nang dumating si Doña Consuelo. Napansin kong maaliwala sa mukha nito kahit na seryosong reaksyon ng mukha. Pinaandar ko na ang sasakyan at umuwi na kami. May napapansin ka bang kakaiba kay Fairly? Bagya akong nagulat nang biglang magsalita si Doña Consuelo. Wala naman po. Hindi mo ba siya nakakausap? Nakakausap naman ho. May sinasabi ba siya sa'yo na tungkol sa akin? Wala naman ho. Sige, bilisan mo na ang pagmamaneho. Medyo nagugutom na ako. Pinaharurot ko na mabilis ang sasakyan. Habang seryosong nakatingin sa harap ng daan ay bigla kong napaisip sa naging tanong ng Donya tungkol kay Fairly. Si Fairly ay ang kasambahay nila na bagong naninilbihan sa kanila. Sa 2 taon kong nagtatrabaho sa kanya ay napansin ko na mabilis silang magpalit ng kasambahay. Mapapabalita na lang na umalis o naglayas ang kasambahay nila at hindi naman sinasabi sa amin ang dahilan kung bakit yun ginawa ng mga kasambahay. Nasanay na lang kami na huwag magtanong dahil isa yun sa unang patakaran ng aming amo. Pagdating namin sa mansyon ay walang salita na pumasok na sa loob si Doña Consuelo. Habang ako naman ay sinisiyasat ang mga gulong. Yun ang mahigpit na binibilin sa akin lagi na matanda na lagi kong titingnan at iinspeksyonin ang mga gulong at makina. Iniiwasan lang niya na masiraan kami o magkaroon ng aberya sa tuwing may lakad kami. Nang matapos ako sa ginagawa, ay pumasok na rin ako sa loob ng bahay. Nakasalubong ko pa si Fairly. Tinanong nito kung kumain na ba ako ng hapunan. Hindi pa nga eh. Kaya gutom na rin ako. Sabay kaming nagtungo sa kusina. Niligpit nito ang pinagkainan ng Donya. Pinunasan ng lamesa at saka ako naman ang pinaghainan. Bawat galaw ni Fairly ay pinagmamasdan ko siya. Parang ilag at iwas itong tumitig sa akin. Gusto ko sana siyang tanungin kung ayos lang ba siya, kaya lang ay baka mailang ito, kaya hindi na lang ako nagtanong. Pagkatapos niya akong hainan ng pagkain, ay nagpaalam niya itong magdadala ng pagkain sa kwarto ni Diego. Habang ngumunguya ay napansin ko ang panginginig ni Fairly habang hinahanda ang pagkain sa tray. Naisip ko na lang na tila malaki yata ang takot nito sa amo naming si Diego. Nang gabing yon, inaya ko ni Jojo na mag-shot ng kaunti. Mukhang pagod yata ito sa maghapong trabaho. Sa sobrang pagod ko, hindi na ako makatulog. Kaya mag-shot muna tayo ng konti. Pampatulog lang. Ako, hindi naman pagod. Nakaka-bored nga lang maghintay ng napakatagal dun sa sasakyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung ano ba talaga ang ginagawa ni Doña Consuelo dun sa lugar na pinupuntahan nyo no? Ikaw ba? Hindi nagtataka kung anong meron dun? Anong hindi? Sobrang nagtataka nga ako. Kaya lang gustuin ko mang sundan si Doña Consuelo, hindi ko magawa. Tsak na sisibakin ako sa trabaho nun kapag nahuli ako. Bagay, tama ka. Ilan na bang kasambayang sinisanti at pinaalis niya? Pati yung mga hardinero na pinalitan ko kamo, isama mo pa sila. Tinatamad na akong bilangin Basta, ang payo ko sa'yo, gawin mo na lang ng maayos ang trabaho mo. Kahit nakakapagod at maraming utos sa'yo huwag ka na lang magreklamo. Pasalamat na lang tayo at may maayos tayong trabaho. Mas mahirap pa rin bumalik sa pagtatrabaho sa bukid. Hay nako, hindi na ako babalik pa sa trabaho sa bukid. Ang laki ng initim at pinayat ko dun. Napakahirap hagilapin ng pera. Ilang buwan pa ang hihintayin bago umani at magkapera. Kung mamalasin pa, mababagyo pa yung pananim. Kaya laking pasalamat ko nang naipasok mo ako ng trabaho dito O di ba? Kahit papaano nakakapagbigay ka na sa magulang mo. Oo naman. Tuwang-tuwa nga si nanay kasi kahit papaano may panggastos sila sa bahay.
naibibili na rin ni nanay ng mga kailangang gamot si tatay. Ay, oo nga pala. Kumusta ang tatay mo? Ayun, awa ng Diyos maayos naman si tatay. Malakas na at nangungulit na nga magtrabaho na raw ulit siya sa bukid Sinabihan ko na lang si nanay na kung maaari wag nang pagtrabahuin pa. Okay na yung ako na lang ang nagtatrabaho para sa kanila. Matanda na rin kasi sila at marami nang nararamdamang sakit sa katawan. Napakabait mo namang anak. Naiinggit nga ako sa iyo kasi may mga magulang ka pa. Kami ng kapatid ko. Kami na lang dalawa sa buhay. Alam mo, napakasalimuot ng buhay mo. Hanggang ngayon kasi, hindi mo alam kung nasaan ang mga magulang mo. Sabi mo nga, nung kabataan mo pa, bigla lang silang nawala at hindi na umuwi pa. Tingin mo ba, buhay pa sila o baka patay na? Hanggang ngayon, syempre umaasa pa rin ako na baka buhay pa sila. Pero ang malaking tanong sa utak ko, naasan sila ngayon at anong dahilan nila para iwan kami ng kapatid ko? Kahit tuloy ako, napapaisip Mapait akong ngumiti sa kanilagok ang alak na nasa basong hawak ko. Muli na naman bumalik sa akin ang araw na iniwang kami ng mga magulang namin. Nagpaalam lang ang mga ito na pupunta sa isang malaking bahay para mag-sideline ng trabaho. Ang ina ko ay tumanggap ng labahin at ang tatay ko naman ay naatasang magtanggal ng damo sa likod ng bahay. Nasa edad 13 ako noon, kaya hindi ko alam kung saan yung malaking bahay na tinutukoy nila. Hanggang sa umabot na ng gabi. Hindi pa sila umuuwi. Nakatulog na lamang kami ng kapatid ko hanggang pagkagising ng umaga ay wala pa rin sila. Naghintay pa kami ng buong araw na umuwi sila dahil sa isip ko noong panahong yon ay baka marami lang silang trabaho kaya nanatili pa sila sa pinuntahan hanggang sa umabot ng 1 linggo na hindi na sila nakauwi. Pumunta kami sa barangay para ibalita kay kapitan ang nangyari pero kahit sila ay walang nagawa at hindi nahanap ang mga magulang namin. Nag-aaral pa kami noon ng kapatid ko pero napilitan akong huminto dahil kailangan kong magtrabaho para mabuhay kami ng kapatid ko. Nakiusap ako noon sa kapitbahay namin na si Mang Andoy na baka pwedeng akong magtanim sa bukid niya at maggagapas na rin ako tuwing anihan. Mabuti na lamang at pumayag ang matanda. Nagkasya kami sa sobrang hirap na buhay na dinanas namin. Naroon na mag-ulam kami ng toyo sa kanin namin. Kamote o saging na lang ang kinakain namin dahil kapos na sa pambili ng bigas. Ginawa ko ang lahat ng pwedeng trabaho para hindi magaya sa akin ng kapatid ko. Ayaw ko siyang huminto kahit na nakikiusap ito na tutulungan ako sa pagtatrabaho. Nakasurvive naman kami kabanong at napagtapos ko siya ng high school. Ayaw na niyang mag-aral ng kolehiyo kaya nagtrabaho na lamang ito sa bakery sa aming bayan. Wala na akong nagawa nang umalis ito at ginustong maging stay-in sa trabaho. Naiisip mo naman ba sila? Hindi ka na kasi kumikibo dyan Lagi ko naman silang iniisip Kung patay na sila, sana naman magparamdam sila sa'yo. Para naman kahit paano alam mo nang wala ka nang hinihintay. Parang hindi pa ako handa sa bagay na yan. O paano? Ubus na tong alak na iniinom natin. Tara na, magpahinga na tayo. O sige, salamat nga pala sa pagsama sa akin ngayong gabi Masarap na sana ang maging tulog ko ngayon. Nagkanya-kanya na kami ni Jojo na pumasok sa aming kwarto kabanong. Halos magkatabi lang ang kwarto namin. Habang nakahiga, ay naiisip ko na naman ang kapatid ko kung maayos ba ito sa trabaho. Halos 2 buwan na kaming hindi nakikita. Sa tuwing uuwi ako sa bahay namin, hindi ko siya nadadatnan doon. Naisip ko na baka abala siya sa trabaho niya kaya hindi nakakauwi sa amin. 6:00 ng umaga nang ako ay magising. Agad akong naligo at nagbihis. Nang matapos ay dumiretso na ako sa kusina para magtimpla ng kape. Tsak na maaga kaming aalis ni Doña Consuelo. Marami kasi itong negosyo kaya araw-araw ay umaalis kami. Habang nagtitimpla ng kape ay may narinig akong mahinang boses.
Natigilan ako at pinakinggan kung sino ang tila nag-uusap. Hanggang sa naisipan kong sumilip sa pinto ng kusina sa labas. Nakita ko sina Furley at Diego na nag-uusap. Si Furley abala sa paglalaba ng mga damit habang si Diego naman ay nakatayo sa tabi nito. Na-curious ako kaya naman palihim kong pinakinggan ang pinag-uusapan nila. Sige na naman. Mamayang gabi. Puntahan mo ako sa kwarto ko ha. Namimiss na kasi kita eh. Nanlaki ang mga mata ko at nagtago pa sa likod ng pinto. Narinig kong sumagot si Furley na hindi muna siya pupunta sa kwarto ng lalaki dahil mukhang nakakahalata na raw si Doña Consuelo sa kanilang dalawa. Huwag mong intindihin yung si Mama. Hindi mo ba namimiss yung mga haplos ko sa'yo? Nagulat ako nang biglang may magalit sa likuran ko. Anong ginagawa mo dyan? Po? Wala po. May ano po kasi. Tumabi ka nga riyan! Wala akong nagawa nang tabigin ako ng Donya. Nang makita nito ang dalawang naglalambingan ay biglang nanlisik ang mga mata ng matanda sa galit na sumugod kay Furley. Mula sa pagkakaupo ng kasambahay ay malakas na hinila ng Donya ang mahabang buhok ni Furley. Natumba mula sa upuan ng dalaga sa kapaupong bumagsak sa semento. Sinubukan namang umawat ni Diego pero hindi ito kayang pigilan ng ina. Hayop kang babae ka! Haliparot! Aakitin mo pa ang anak ko! Para saan? Para maging asawa niya at maging bahagi ng aming pamilya? Hindi ako papayag! Tama na yan! Huwag niyo pong saktan si Perly! Isa ka pa, Diego! Pwede bang pumili ka naman ng maayos na babae? Alam mong ayaw ko sa mga kagaya nila! Naman! Maawa ka naman kay Perly! Wala namang ginagawang masama yung tao sa inyo eh! Galit na galit pa rin si Doña Consuelo. Sinaktan niya si Furley. Sa pagkakatitig ko sa matanda ay para itong mabangis na hayop na handang patayin ang biktima niya. Gusto ko sanang tumulong at umawat pero tiyak na mababaling sa akin ang galit na matanda. Panay na lang ang iyak at pagsusumamo ni Furley sa Donya pero tila bingi ang matanda at patuloy ito sa pagsampal sa mukha ni Furley. Hindi pa ito nakontento at kinuha pa nito ang tabla at pinaghahampas ang katawan ng kaawa-awang kasambahay. Para maawat ay niyakap ng mahigpit ni Diego ang ina. Pwersahan niya itong kinaladkad papasok sa loob ng mansyon. Nang mawala sa paningin ko ang mag-ina ay nagmamadali akong lumabas para tulungan si Furley. Agad kong inalalayan si Furley para makatayo ito. Napansin kong pumutok ang gilid ng labi niya at bagyang dumudugo yun. Tinitigan ko ang kabuuan ni Furley. Nakita ko ang mga pasa, galos at sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng babae. Ayos ka lang ba? Bakit kasi hindi ka nag-iingat eh? Alam mo naman kung gaano kalupit ang ugali ng amo natin. Sumigok-sigok si Furley habang iika-ika na naglalakad. Nahabag ako sa kanya kaya naman halos buhatin ko na siya hanggang makarating kami sa kwarto nito. Saglit ko siyang iniwan at kinuha ang first aid kit sa cabinet. Nang makabalik ako ay impit pa rin siyang humahagulgol. Sige lang, iiyak mo lang yan. Gusto ko man umawat kanina, hindi ko magawa eh. Pasensya ka na ha. Saglit na sumulyap sa akin si Furley. Marahan itong pinahid ng mga luha gamit ang likod ng palad. Inumpisan ko namang gamutin ang mga galos niya sa braso. Napaaray pa ito nang madampian ng alkohol ang sugat nito. Nako, sorry ah. Hindi naman kasi natin pwedeng hayaan lang ang mga sugat mo eh. Tiisin mo na lang ang hapde. Sunod-sunod na tango ang itinugon sa akin ni Furley. Inihipan ko na lang ang mga sugat niya para kahit papaano ay mapawi ang hapdi, kirot at sakit na nararamdaman ito. May tanong lang ako sa iyo, Furley ah. Ayos lang naman kung hindi mo sasagutin. Gusto ko lang malaman, may lihim ba kayong relasyon ni Sir Diego? Ilang sandaling namayani ang katahimikan sa aming dalawa hanggang sa nagsalita ito at sinabing meron nga silang lihim na relasyon. Ayaw sana pumayag ni Furley nung una pero inamin ito na ginahasa siya ni Diego sa sariling kwarto nung bagong dating pa lamang siya sa mansyon.
Dahil sa takot sa banta ni Diego, kaya naman sa tuwing pupuntahan siya nito sa kwarto sa gabi ay hindi na siya pumapalag at nagrereklamo. Naging pipi rin siya sa pagsusumbong sa Donya dahil nakita niya kung gaano kalupit ang amo nila. Pinangakuan daw siya ni Diego na pakakasalan kahit sa isip niya ay wala yung katotohanan. Akala ko'y yun lang ang nararanasan ni Feli sa kamay ni Diego, hanggang sa inamin pa nito na madalas siyang sakta ng pisikal ng lalaki. Bakit ka naman pumapayag na sinasaktan ka niya? Bakit hindi ka lumaban o kaya umalis ka na lang sana dito? Muli na namang naiyak si Furley. Hinaplos ko na lang ang buhok nito para kahit papaano ay gumaan ang bigat na nararamdaman nito. Ayon pa dito, kaya niya piniling magtiis ay para mapag-aral niya ang mga kapatid. Kung aalis siya, wala na siyang makukuhang trabaho na may malaking sweldo. Sa tagal daw niyang nangangamuhan ay tanging si Doña Consuelo lamang ang nagpapasahod ng malaki sa kanya. Isama pa ang kaunting pera na binibigay ni Diego sa kanya. Hindi mo ba naisip na para ka ng bayaran sa ginagawa mo? Pumapayag kang magpagalaw at magpagamit kay Sir Diego, kapalit ng salapik, kaya malitang tingin sa iyo ni Doña Consuelo eh. Wala raw pakialam si Furley Cabanong. Kahit maliit ang tingin sa kanya ng Donya, salapi ang lubos na mahalaga sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ako. Hindi ko na alam kung maawa o maiinis ako sa kanya, pero pinili ko na lang na intindihin siya dahil wala naman ako sa sitwasyon niya para husgahan ito. Maging handa ka na lang. Sa nangyari kanina, baka paalisin ka na ng Donya dito sa mansyon. Ilang kasambay na kasi ang pinalayas niya dahil sa parehong ganitong pangyayari. Sa ilang taon ko dito, talagang palikero at mahilig sa babae ang si Sir Diego. Ipagdasal mo na lang na huwag kang paalisin. At pakiusap kung kaya mong itigil ang pakikipagrelasyon mo sa amo nating lalaki, gawin mo. Para sa sariling kaligtasan mo na rin yan. Nagpasalamat sa akin si Furley. Nagpaalam na rin ako na lalabas na at baka hinahanap na ako ng matanda. Bago ko isara ng tuluyan ang pinto, nahagip pa ng paningin ko na sinisiyasat ni Furley ang mga sugat nito. Napailing na lang ako saka itinuloy ang tinitimpla kong kape. Pagkatapos ko humigop ng kape, ay bigla namang lumitaw sa kusina si Doña Consuelo. Muntika na ako mapaso at maibuga ang kape sa bibig ko. Nasaan ang haliparot na babae na yan? Nasa kwarto po niya. Pasalamat siya. Ganyan lang ang natikman niya sa mga kamay ka. Gusto ko siyang patayin eh. Naku po, wag naman po. Kawawa naman po si Furley. Paano na lang ang mga kapatid niya kung... Wala akong pakialam. Kung hindi niya inakit at nilandi ang anak ko, di sana hindi siya nasaktan. Bakit ba kasi ang daming oportunistang babae ang nagkalat sa mundo? Tinanong niyo po ba si Sir Diego? Oo. At ang sabi niya ay inakit lang daw siya ni Furley. Siyempre, dahil lalaki lang ang anak ko at babae ang kahinaan niya, kaya bumigay siya sa pang-aakit ng talipandas na yan. Sige na, pagkatapos mo magkape, aalis na tayo. Talagang kumukulo ang dugo ko sa kanya. Gigil na umalis si Doña Consuelo habang ako naman ay hindi mapigilang makaramdam ng galit sa amo naming lalaki. Biniligtad pa nito ang kwento tungkol kay Furley. Kung hindi ko lang kilala ang amo namin, baka maniwala pa ako sa alibay nito. Pero ilang kasambahay na ba ang nakita kong ganun din ang naranasan mula sa kamay ng mag-ina? Halos pare-pareho lang ang naging kwento ng kasambahay nila, tapos kinabukasan ay hindi ko na ito makikita dahil pinalayas na ng Donya. Hapon na nang makauwi kami ni Doña Consuelo. Galing kami sa isang malaking tindahan na pagmamay-ari niya. Pagkatapos ay sunod kami pumunta sa isang kainan sa bayan na pagmamay-ari din niya. Sa dami ng negosyo ng matanda, kaya naman halos araw-araw kaming umaalis. Hinintay kong makaakyat sa kwarto si Doña Consuelo, saka naman ako pumuslit para bisitahin sa kwarto nito si Furley. Nakita kong nakahiga ng patagilid ang babae kaya hindi ko alam kung gising o tulog ba ito. Furley? Kumusta pakiramdam mo?
Kumain ka na ba? Binilang kita ng tinapay oh. Bahagyang gumalaw si Furley sa kadahan-dahang naupo sa kama nito. Isinara ko ang pinto ng kwarto at lumapit sa kanya. Naupo sa tabi nito at inabot ang tinapay na hawak ko. O sige na, kainin mo na to habang mainit-init pa. Kumusta yung mga sugat mo? Masakit pa ba? Kiming umiti si Furley sa akin saka inumpisahang kainin ang tinapay. Sabi nito ay medyo makirot pa ang mga sugat niya, pati raw ang buhok at ulo niya ay masakit. Siguro kaya masakit ang ulo mo dahil sa tindi ng pagkakasabunot sa'yo kanina. Buti nga, hindi ka nakalbo Mahina namang natawa si Furley, pati ako ay natawa rin. Hindi naman ako nagbibiro at seryoso ang sinabi ko. Nakausap na ba kayo ni Sir Diego? Napansin kong naging alanganin ng itsura ni Furley pero sumagot din ito at sinabing pinuntahan siya ni Diego sa kwarto. Humingi raw ito ng paumanhin dahil sa ginawa ng ina nito sa kanya. Wala naman daw siyang magagawa kundi tanggapin ang paliwanag at paghingi nito ng tawad. Hindi mo tinapos yung relasyon yung dalawa? Sinabi niya raw yun kay Diego pero ayaw pumayag ng lalaki na tapusin ang relasyon nila. Binilina na lang siya nito na huwag na silang magpapahuli para hindi naisipin ng Donya na may relasyon pa sila. Hindi na ako nakialam kabanong, kaya naman hinayaan ko na lang si Furley. May sarili naman yung utak kaya alam na nito ang tama sa mali. O sige na Furley, dito na muna ako ha. Baka mabutan ako ni Doña Consuelo o Sir Diego dito. Mahirap na. Magpagaling ka ha. Nang gabing yun ay naging usapan namin ni Jojo ang tungkol sa gulong nangyari sa kusina noong umaga. Oo, narinig ko nga na nagkakagulo kanina Pero natakot ako umawat kaya nagtago ko dun sa malaking puno habang pinapanood ko kung paanong gulpihin ni Doña Consuelo si Furley. Naawa nga ako sa kanya Pero siya naman ang may kasalanan. Kaya yun nangyari sa kanya. May nasagap ka bang chismis? Ikwento mo naman sa akin. Pagkakatiwalaan naman kita Huwag mo na lang ipagsasabi kahit kanino Oo, promise. Hindi ko ipagsasabi. Inamin ni Furley sa akin na may lihim silang relasyon ni Sir Diego. Nahuli silang naglalampungan sa kusina sa labas kaya ayun, sinaktan siya. Ay naku po. Grabe naman. Kaya pala nung nagpaalam akong maliligaw dyan kay Furley binasted ako Si Sir Diego pala gusto. Pumayag na lang daw siya kasi nga ginahasa daw siya ni Sir. Hala! Nakakaawa naman pala si Furley. Kumusta na ba siya ngayon? Ayun, maayos naman na siya ngayon. Dinalo ko siya kanina at dinalhan ng pagkain. Kung sa akin siya pumatol, wala sana siyang naging problema. Paano gagawin mo? Hindi ka nga gusto ng tao Mapipilit mo bang gustuhin ka niya? Kaysa naman ganyan. Tingnan mo nangyari sa kanya. Munti ka na siyang mapatay ni Doña Consuelo kanina. Kung tinamaan siya ng tabla sa ulo, nakpo, baka pinaglalamayan na siya ngayon. Mabuti nga dumating si Sir Diego Kung hindi, baldado na siya ngayon. Hindi pa gaanong galit na Donya ang nakita mo kanina May mas matindi pa dun. Ha? Totoo ba? Grabe naman pala talaga magalit si Doña Consuelo, no? Wala bang nagre-reklamo ng mga dating kasambay na minaltrato niya? May naglakas ng loob, pero nabigo rin sila Kilala at maimpluwensyang tao si Doña Consuelo. Kaya niyang bayaran ng batas para hindi siya maakusahan. Nakakatakot naman pala sila. Mahirap silang kalaban. Iba talaga pagka maraming pera, no? Nagagawa mong lahat ng gusto mo. Ang imposible, nagiging posible. Kaya ikaw binabalaan kita. Lagi mong aayusin ang trabaho mo Pinakaayaw pa naman na matanda na may mga palpak sa trabaho. Kapag nagkamali ka, mapapalayas at mapapalitan ka. Tinapos na namin ni Jojo ang usapan. Nakaramdam na kami pareho ng gutom kaya nagkaayaan kami na sabay ng kumain ng hapunan. Hindi na namin pinag-usapan ng tungkol sa gulong nangyari dahil baka may makarinig sa usapan naming dalawa. Nang matapos kumain ay hinugasan na namin ang pinagkainan.
Saglit pa kaming tumambay sa labas habang nagpapababa ng kinain at nagpapahangin. Nang makaramdam ng antok, ay nagpasya na kaming pumasok sa aming kwarto. Bago kami makarating sa kwarto namin, ay madadaanan muna namin ang kwarto ni Furley. Eksaktong natapat kami sa pintuan, ay narinig naman namin na tila may kausap ang babae sa loob. Nagkatinginan kami ni Jojo sa dahan-dahang idinikit ang mga tenga sa pinto. Narinig namin na nag-uusap sina Diego at Furley. Ulang lang yan sa halik at yakap ko para gumaling ka. Dahil hindi ka makakapunta sa kwarto ko, kaya ikaw muna ang pinuntahan ko dito. Narinig namin ni Jojo na sumagot si Furley at pinapalis na nito ang binatang amo. Natatakot daw si Furley na baka mahuli sila ni Doña Consuelo. Tulog na si Mama. Hindi na yung bababa dito, kaya sige na. Pagbigyan mo na ako. Nung nakaraan pa ako nag-iinit sa iyo eh. Nanlaki ang mga mata namin ni Jojo nang marinig ang malaswang sinabi ni Diego. Sinenyasan ko si Jojo na umalis na kami at baka kami naman ang mahuli. Nagmamadali kaming pumasok sa sarili naming kwarto. Nahiga na ako at hindi maiwasang makaramdam ng awa kay Furley. Dinig na dinig namin ang pamimilit at pangmamanyak ng amo naming lalaki sa kaawa-awang kasambahay. Kung may magagawa lang sana kami, pero kahit kami ay aminadong takot ding makialam. Isang linggo ang matuling lumipas. Parang walang nangyari sa mansyon dahil bumalik sa dati ang lahat. Binigyan pa ni Doña Consuelo ng isang pagkakataon si Furley dahil na rin sa pakiusap ng anak nitong si Diego. Kagaya na lang ng umagang yon, habang inaasikaso ni Furley ang mag-ina sa hapagkainan, ay napapansin ko ang makahulugan at kakaibang palitan ng tingin ni na Diego at Furley. Hindi naman yon napapansin ng Donya dahil abala ito sa paghigop ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Kasalukuyan akong nasa kusina. Humigop din ng kape at mula sa kinatatayuan ko ay natanong ko silang tatlo. Naisip ko na lang na mahihirapan na si Furley na makakawala kay Diego. Takot lang din ang babae na baka saktan uli siya ni Diego kapag hindi pumayag sa gusto nito. Sumama ka sa akin, iho. Dapat ngayon pa lang ay matututunan mo na ang lahat ng tungkol sa negosyo natin. Matanda na ako at nagkakaedad. Paano na lang ang negosyo natin kapag nawala na ako? Pwede po bang sa susunod na araw na lang ako sumama? Tinatamad ka na naman. Ano na lang ang gagawin mo dito sa mansyon? Ang makipaglampungan sa muchacha na yan? Hindi naman sa ganun, ma. Sinabi ko naman na tinigilan ko na si Furley, kaya pwede ba? Huwag mo na siyang pag-initan pa. Tinatanong at sinisiguro ko lang. Binabalaan talaga kita, Diego. Tumino at umayos ka kung ayaw mong mawala ng mamanahin. Kapag sinuway mo ang utos ko, ibibigay ko na lang sa iba ang lahat ng ari-arian ko kaysa mapunta sa mga busabos. Bagyang tiniklop ng Donya ang hawak na dyaryo saka tinitigan ng matalim si Furley. Umiwas naman ang babae at nagpaalam na lalabas muna. Tawagin na lang daw siya kung may iuutos at kung may kailangan pa sila. Napailing na lang ako habang umihigop ng kape. Tahimik na nagtimpla rin ng kape si Furley. Nagkasya na lamang akong titigan siya habang nanginginig ang katawan nito. Muntik pang matapon ng mainit na tubig sa hawak na thermos nang magsalin nito sa tasa. Narinig ko kayo ni Sir kagabi. Alam kong hinaras ka na naman niya. Sana naman magkaroon ka ng lakas ng loob na lumaban at tumutol sa tuwing pipilitin kanyang galawin. Mahalin at respetuhin mo rin sana ang sarili mo. Lumipas pa ang mga araw. Naging maayos naman ang pakikitungo ni Doña Consuelo kay Furley. Akala ko'y magiging maayos na ang lahat hanggang sa isang gabi ay narinig kong malakas na sumisigaw ang Donya. Naalimpungatan ako at dahan-dahang bumangon sa kinahihigaan ko. Nang lumabas ako sa pinto ay marahan akong pumunta sa kwarto ni Feli. Doon ko nga eksaktong narinig ang malakas na tinig ng Donya. Galit na galit ito at sa hinuha ko ay parang may binubugbog ito sa loob. Naririnig ko rin ang pagmamakaawa ni Furley habang umiiyak.
Binuksan ko ng kaunti ang pinto para masilip kung ano ang nangyayari sa loob. Kitang-kita ko kung paanong sabunutan, sampalin at sapakin ni Doña Consuelo si Furley habang pilit na inaawat ni Diego ang nanggagalaiting ina. Binalaan na kita na tigilan mo ng anak ko. Pero talagang likas na haliparot ka. Hindi ka na natatakot sa akin kaya nagawa mo pang sipingan siya. Hayop ka. Hindi kita mapapatawad. Papatayin kita! Nakita ko kung paanong sanggain ni Furley ang bawat pananakit sa kanya ng matanda. Pero labis ang galit at lakas nito. Paulit-ulit na inuntog ng Donya si Furley sa kanto ng kama nito na gawa sa kahoy na nara. Nanlaki ang mga mata ko nang umagos ang dugo mula sa noo at ulo ng babae. Panay pa rin ang pag-untog na ginagawa dito hanggang sa nawala ng malay si Furley. Napatay mo yata siya, Mama. Yan ang nababagay sa kanya. Kasalanan niya kung bakit siya namatay. Ano bang itinatanga-tanga mo dyan? Ibalot mo na yan sa sako o plastic at isakay mo sa compartment ng kotse. Itapon mo na yan. Walang nagawa si Diego kundi sundin ang utos ng ina. Nagmamadali naman akong tumakbo pabalik sa kwarto ko dahil baka mahuli ako ni Diego na nakikinig sa usapan nila. Habang nasa loob ng kwarto ay nanginginig ako sa kaba. Nang marinig ko na may pumasok sa kwarto ni Furley ay dahan-dahan akong muling pumunta sa harap ng pinto nito. Hindi na isara na maayos ang pinto kaya kitang-kita ko ang ginagawa ng mag-ina. Binuhat ni Diego ang walang buhay na katawan ni Furley saka inilagay sa malaking itim na plastic. Hinila ni Diego palabas ng kwarto at mansyon ang plastic habang ako ay nagkulong na sa kwarto ko. Nahiga ako at nagtalukbong ng kumot. Maya-maya pa ay may kumakatok sa pinto ng kwarto ko. Lalong kumabog ang dibdib ko kaya naman nagkunwari akong bagong gising. Bakit po, Doña Consuelo? Pasensya ka na kung naistorbo ko ang pagtulog at pagpapahinga mo. Pero kailangan mo ako samahan. May pupuntahan lang tayo saglit. Sige po. Magbibihis lang po ako. Hihintayin na lang kita sa sasakyan. Bilisan mo na lang. Nagmamadali akong nagpalit ng damit ko, Kabanong, at nagsuot ng pantalon. Patakbo na akong lumabas ng mansyon. Naabutan ko si Doña Consuelo na naghihintay na sa loob ng sasakyan. Agad akong sumakay at in-start ang makina. Saan po pala tayo pupunta? Doon sa liblib na lugar na lagi natin pinupuntahan. Malalim na po ang gabi ha. Ano po ang gagawin natin doon sa ganitong oras? Pwede ba? Huwag ka na nga magtanong. Paandarin mo na lang ang sasakyan. Wala akong nagawa ng mga panahong yon, Kabanong. Kaya kahit may takot at pangamba sa dibdib ko, sinunod ko ang utos ng Donya kong amo sa akin. Pinaandar ko ang sasakyan at nang makarating na kami sa liblib na lugar ay halos sabay-sabay kaming bumaba ni Doña Consuelo. Binuksan nito ang compartment ng sasakyan at saka ako inutusan na ilabas ang plastic na itim. Ilabas mo nga ito. Ano po bang laman ito? Bakit parang ang bigat yata? Mga gamit lang yan na kailangan kong itapon. Ilagay mo na lang dyan sa gilid. Hintayin mo ako dito. Kahit na anong mangyari, huwag kang aalis dyan sa pwesto mo. Saglit lang ako at babalik ako kagad. Mabilis na naglakad si Doña Consuelo at saglit lang ay nawala na ito sa aking paningin. Mataman pa rin akong nakatingin sa itim na plastic na nasa gilid. Tila gusto kong maiyak dahil alam ko naman talaga kung ano ang tunay na nilalaman nun. Hindi ko nalang pinahalata sa matanda para hindi ito maghinala sa akin. Mas mabuti na yung kunwari wala akong alam para na rin sa kaligtasan ko. Hindi nagtagal ay bumalik na si Doña Consuelo. Bago pa ito sumakay sa sasakyan ay saglit nitong pinagmasdan ng itim na plastic saka sumakay sa likurang bahagi ng kotse. Tara na, Arthur. Umuwi na tayo. Sige po, Doña Consuelo. Kung ano man ang nakita mo ngayon, huwag kang magkakamali na ikwento o ipagsabi ang tungkol sa bagay na ito. Isipin mo na lang na bulag ka at isipin na hindi ito nangyari. Maliwanag ba? Opo, Doña Consuelo. Mabuti na yung nakakaintindihan tayo. Nang makarating kami sa mansyon, ay mabilis na lumabas ng sasakyan si Doña Consuelo.
Hindi na ito lumingon pa sa akin habang ako ay natutulala na nakaupo pa rin sa loob ng kotse. Inihilamos ko ang 2 palad sa mukha ko at hindi ko mapigilang tumulo ang aking luha. Patawarin mo ko, Ferlie. Hindi mo lang kita natulungan. Kinabukasan ng umaga, halos wala akong tulog. Hindi ako nakatulog dahil sa isipin sa mga nasaksihan at nakita ko. Kinakain ako ng konsensya ko, Kabanong, dahil pakiramdam ko ay kasali na rin ako sa krimen na nangyari kagabi. Nang pumasok ako sa kwarto ko, ay saka ko lamang napansin ang kaunting bahid ng dugo sa kamay ko. Inisip ko kung bakit doon lang itinapon ng Donya ang bangkay ni Ferlie at sino ang kinausap niya sa lugar na yon. Maraming katanungang gumugulo sa isip ko, Kabanong. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ay ang karumal-dumal na pagpatay kay Ferlie ang lumilitaw sa balintataw ko. Pagpunta ko sa kusina, naabutan ko ang mag-ina na magkasalong kumakain sa mahabang hapagkainan. Napapitlag pa ako nang biglang nagsalita si Doña Consuelo. Wala tayong kasambahay ngayon. Umalis na si Ferlie kaya pansamantala, wala magluluto ng pagkain para sa atin. Kayo na muna ang bahalang mag-asikaso sa sarili niyong pagkain. Marami naman pagkain at pwedeng lutuin dyan sa frigider. Sabihin mo na rin ito kay Jojo. Opo, Doña Consuelo. Bakit parang nangangalumata ka yata? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Ho? Ay, lumipas na po kasi yung antok ko kaya nahirapan na po ako makatulog. Mas mabuti pa na magpahinga ka muna ngayong araw. Si Diego na lang muna ang isasama ko para magmaneho sa akin. Bumawi ka ng tulog. Opo, maraming salamat po, Doña Consuelo. Bago ko pumunta sa kusina, napansin ko ang kakaibang katahimikan ni Diego. Malilikot din ang mga mata nito sa paligid habang nilalaro ang pagkain sa plato. Iwas itong tumingin sa akin dahil siguro ay nakokonsensya at natatakot din ito sa nangyari nung gabi. Pagpasok ko sa kusina ay nagtimpla ako ng kape. Pahigop na sana ako nang biglang pumasok si Jojo mula sa pinto ng kusina. Uy, pagtimpla mo naman ako ng kape oh. Bakit pawis na pawis at hingal na hingal ka yata? Maaga ka bang nagtrabaho dyan sa hardin? Hindi, marami lang inutos sa akin si Doña Consuelo. Madaling araw pa lang ginising niya na ako eh. Ano naman ang inutos niya sa'yo? Pinalinis niya yung kwarto ni Pearlie, saka yung mga gamit, pinahakot niya sa akin. Itapon ko daw kasi lumayas na daw si Pearlie. Tumakas daw yata kagabit iniwan tong mga gamit niya. Yun ang sabi ni Doña Consuelo sa'yo? Oo, nagtataka nga ako kasi umalis si Pearlie pero ni isang gamit wala siyang dala. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Oo, kakatapos ko lang. Kaya nga nagugutom na ako eh. Wala pa akong almusal eh. Hoy sige, pagtitimpla kita ng kape. Ano bang gusto mong kainin? Sinangag na kanin na lang, saka tuyot itlog. Pwede na yun. Biling kasi ni Doña Consuelo na tayo raw muna magluto ng mga kakainin natin habang wala pa silang nakukuhang kasambahay. Ay nako, talaga tong si Fairly oh. Ano kayo pumasok sa utak nun? Naisipang maglayas. Pwede naman siya magpaalam na maayos kay Doña Consuelo eh. Kung talagang gusto na niyang umalis. Sayang yung mga gamit niya oh. May dahilan siguro siya kaya niya nagawa yon. Ay, siya nga pala, maalala ko. Kagabi, hindi ko alam kung nananaginip ba ako o totoo yung naririnig ko. Parang naririnig ko kasi si Doña Consuelo na sumisigaw. Gustuin ko mang dumilat kaya lang antok na antok ako eh. Nananaginip ka lang siguro. Wala naman akong narinig kagabi. Ha? Siguro nga. Oh, eto na ang kape mo. Hintayin mo na lang yung lulutuin ko. Teka, wala ba kayong lakad ni Doña Consuelo ngayon? Si Sir Diego raw muna ang isasama niya. Dapat talaga tinuturuan na niya si Sir sa mga negosyo nila eh. Kapag nawala siya, paano na lang yung mga negosyo nila kung walang alam si Sir? Huwag ka na nga madaldal dyan. Mabuti pa, magbihis o maligo ka muna. Tagaktak ka na ng pawis eh oh. Nang matapos ako magluto, ay sakto namang dumating si Jojo. Bagong paligo na ito at naamoy ko pa ang pabango na ginamit nito. Saan galing yung pabango mo? Bakit amoy pambabae?
Ngumisi si Jojo saka lumapit sa akin at pabulong na nagsalita. Huwag ka maingay. Sikreto lang natin to ha. Kinuha ko kasi yung pabango ni Furley. Sayang kasi dahil halos puno pang laman eh. Mukha pang mamahalin. Uy, sira ulo ka. Bakit mo kinuha at ginamit ang gamit ng patay? Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko at iniiwas ang tingin kay Jojo. Kumunot naman ang noo nito at saka buong pagtatakang tumitig sa akin. Ha? Anong patay? Sinong patay? Wala. Ang ibig ko sabihin bakit mo ginagamit yan Hindi naman yan sa'yo. Patay ka talaga kay Pearlie niyan. Sayang nga kasi. Saka mabango naman talaga eh. Siguro bigay to ni Sir Diego kay Furley. Hindi naman niya kayang bumili nito eh. Saka mukhang imported pa. Baka galing pa nga sa ibang bansa eh. May mga kamag-anak ba sila na nasa ibang bansa? Yun ang hindi ko alam. Wala naman kasing bumibisita dito na kamag-anak nila eh. Pwede ba yun? Na walang kamag-anak na bumibisita? Siguro dahil masama ang ugali ni Doña Consuelo kaya hindi niya nakasundo yung mga kamag-anak nila. Ay nako, dami mong sinasabi. Tara na, kumain na tayo. Matutulog at magpapahinga ako ngayong maghapon. Hindi ka ba uwi sa inyo? Hindi muna. Tsak na hindi ko naman madaratnan yung kapatid ko dun eh. Pagkatapos namin kumain ni Jojo ay pumasok na ako sa kwarto ko. Naiga ako at niyakap ang isang unan. Habang nakapikit ay bigla kong dumilat. Bigla kasing pumasok sa utak ko si Furley. Naisip ko bigla kung may nakakita na ba sa katawan nito doon sa liblib na lugar. Sa naisip ko ay bigla kong tumayo. Diretso kong lumabas ng mansyon at saka pumara ng tricycle. Nagpatid ako dun sa liblib na lugar. Nang bumaba ako sa tricycle ay hinanap ko ang itim na plastic. Alam ko kung saan ko yun nilagay pero wala na roon ang plastic. Tinanong ako ng driver kung ano raw ang gagawin ko sa lugar na yon. Alam daw niya na walang mga bahay at nakatira doon. Ha? May hinahanap lang ako. Naglakad-lakad pa ako at kahit saan ako tumingin ay hindi ko na nakita pa ang plastic na ipinatapon ni Doña Consuelo. Parang masukal na gubat na ang napuntahan ko kaya bago pa ako makalayo ay nagpasya na akong bumalik. Habang papalapit ako sa tricycle na naghihintay sa akin ay napansin ko na panay ang lingap nito sa paligid. Nang makita niya ako ay saka mabilis nitong binuhay ang makina ng tricycle. Habang pabalik na kami sa mansyon ay sinabi ng lalaki na nakakatakot raw dun sa lugar na yon. Napag-alaman ko rin na hindi na pala yon pinupuntahan ng mga tao sa baryo. Nang tanungin ko kung bakit, ang sinagot lang niya ay pinagbawal na ng mayor nila ang magpunta ang mga tao roon. At lubha raw delikado. May mga nakatirang NPA. Nang marinig ko ang sinabi ng driver, ay napaisip ako na kung bawal na palang puntahan yun ng mga tao, bakit si Doña Consuelo ay madalas pang pumunta sa lugar na yun? Napagod na lang ako kakaisip pero wala naman akong nakuhang sagot sa mga sariling tanong ko. Uy! Saan ka ba galing? Akala ko ba magpapahinga ka? Umuwi lang ako saglit sa bahay namin. Nagbabaka sakali na baka umuwi yung kapatid ko. Nandun ba siya sa inyo? Wala eh. Sa susunod, baka dun ko na siya dalawin sa mismong trabaho niya. O sige, dito na muna ako ha. Muli akong nahiga sa kama ko. Pilit pa rin gumugulo sa isip ko kung saan napunta ang bangkay ni Furley. Sa kakaisip ko ay hindi ko namalaya na nakatulog na pala ako. Kinabukasan, maaga kong nagising. Hindi muna ako naligot, dumiretso na sa kusina para magtimpla ng kape. Magandang umaga. Gusto niyo po ba ng kape? Ipagtitimpla ko po kayo. Bagya ako nagulat sa matinis at masiglang boses na nagsalita sa likod ko. Napalingon ako sa kanya at nakita ko na nakasuot pa ito ng puting apron. Hindi na. Kaya ko naman magtimpla ng para sa akin eh. Ikaw, nagkape ka na ba? Oo, kanina pa. Madaling araw pa lang, gising na ako. Ay, ako nga pala si Emma, ang bagong kasambahay dito. Ako naman si Arthur. Kailan ka pala dumating? Kagabi lang.
Saan ka nakuha ni Doña Consuelo? Nagpunta kasi siya sa lugar namin kahapon at nagtanong kung sinong gustong pumasok na kasambahay sa kanya. Pinayagan ako ng nanay ko kaya nagpresenta ako. 3 pa nga kaming gustong pumasok na kasambahay pero akong pinili ni Sir Diego eh. Sinuwerte lang siguro ako. Si Sir Diego ang pumili sa'yo? Oo, mukha naman siyang mabait eh. Ewan ko lang si Doña Consuelo. Parang may iba kasi sa kanya eh. Wala akong masabi kundi ayusin mo lang ang trabaho mo dito. At ngayon pa lang pinabalaan na kita na kung gusto mong tumagal dito sa trabaho mo sa mansyon, iiwasan mo ang amo nating lalaki. Ganun ba? O sige, tatandaan ko yung sinabi mo. Magtitimpla nga rin ulit ako ng kape para mawala tong antok ko eh. Namamahay kasi ako kagabi kaya hindi ako masyadong nakatulog. Tinitigan ko si Emma at aminado ko na nagtataglay siya ng kakaibang kagandahan. Medyo makinis at maputi ang balat at kutis niya. Mahaba ang itim na buhok. Balingkinita ng katawan. Magaganda ang mga mata lalo na kapag ngumingiti. Lumabas din ang malalim na biloy nito sa magkabilang pisngi kahit nagsasalita. Hindi na ako nagtataka kung bakit siya ang pinili ni Sir Diego. Tsak na ito naman ang magiging biktima niya kung sakali. Sa isipin na mapapahamak ang bagong kasambahay ay napuno ng takot ang dibdib ko para dito. Habang nagluluto si Emma ay nakikipagkwentuhan ako sa kanya. Masayang kausap ang babae at kahit ako ay naaaliw sa kanya. Malapit na bang maluto yung niluluto mo? Gutom na kami ng anak ko. Opo, Doña Consuelo. Maghahain na po ako para makakain na kayo. Siya nga pala si Arthur. Siya ang bagong nakuha kong kasambahay. Sana lang magtagal siya rito sa atin. Mukha naman siyang mabait na bata at hindi gagawa ng bagay na ayaw ko. Opo, tsak na magtatagal naman po siya dito. Itimpla mo naman ako ng kape Emma. Aluan mo na rin ng matamis ng ngiti at pagmamahal mo ha. Diego, ayak ka na naman. Biro lang po ma. O sige na Emma, dali mo na lang dito sa lamesa. Nang tumalikod si Diego ay sumunod na rin ang matanda dito. Nang makalis ang mag-ina ay natatawa na lang si Emma habang nagluluto. Sa isip ko ay parang alam ko na ang mga susunod na mangyayari. Mukhang palikero at babaero si Sir Diego, no? Binata ba siya o may asawa na? Binata pa yan si Sir. Mukha namang wala siyang balak na mag-asawa eh. Teka lang Arthur Maghahain lang ako sa kanila. Kung gusto mong kumain, sumundo ka na lang dyan sa mga niluto ko. Sana magustuhan mo. Nang lumabas si Emma ay tumatak sa utak ko ang magandang ngiti nito. Habang abala ito sa pag-aasikaso sa mag-ina, ay nanatili ako sa kusina habang pinapanood ang bawat galaw nito. Napapangiti rin ako kabanong sa tuwing susulyap ito sa akin at niningitian ako. Nang matapos ang mag-ina kumain, ay nagpaalam si Doña Consuelo na si Diego ulit ang isasama nito sa lakad nila nung araw na yon. Emma, huwag ka masyadong magpapagod ngayon ha. Ako lang ang pwedeng pumagod sa'yo. Si Sir naman, puro kalokohan. Kinindatan pa ni Diego ang magandang kasambahay bago ito umalis. Napapailing na lang si Emma habang nililigpit ang mga plato sa lamesa. Akala naman niya madadaan niya ako sa ganon. Tara na Arthur, sabay na tayong kumain. Oo sige. Hinintay nga kita kasi mas masarap kumain kapag may kasabay eh. Tulog pa yata si Jojo eh. Sino naman si Jojo? Siya yung hardinero natin dito sa mansyon. Saka siya ang mga nagkukumpuni ng mga nasisirang gamit dito. Mauna na tayong kumain. Tira na lang natin siya. Habang magkatapat kaming nakaupo ni Emma ay palihim ko siyang tinititigan. Todo asikaso rin siya sa akin. Nilagyan niya ng kanin at ulam ang plato ko. Kung gusto mo pa ng kape, sabihin mo lang at ititimpla pa kita ha. Ha? Ayos na ako dito. Baka masobrahan ako. Kumain ka na. Huwag mo na ako masyadong intindihin no. Wala namang binilin sa akin si Doña Consuelo eh. Ano palang gagawin ko? Maglilinis lang ng buong mansyon? Oo, yun na lang muna ang gawin mo ngayon.
Gabi na kasi nakakauwi yan sila Doña Consuelo dahil maraming pinupuntahan. Hindi lang ako ang isinama niya ngayon kasi tinuturuan niya si Sir Diego kung papaano pangasiwaan yung mga negosyo nila. Masasabi kong mayaman talaga sila. Sabi nga ng nanay ko, kilalang mayaman at maimpluwensyang tao yung si Doña Consuelo Kaya nga tuwang-tuwa siya nung napili ako na maging kasambahay dito. Ang kwento kasi ni nanay, dati raw sumubok siyang makapasok sa trabaho dito pero hindi siya natanggap. Yung kaibigan daw niya ang maswerteng nakapasok dito. Pero nabalitaan na lang niya na bigla raw yung nawala. Hindi alam kung lumayas o ano. Marami talagang taong nawawala dito sa mansyon na to. Ha? Anong sabi mo? Wala. Baka lang lumayas nga kaya biglang nawala. Wala namang lumalayas na nagpapaalam, di ba? Pero anong dahilan ng paglalayas nila? Baka naman may alam ka. Ikwento mo naman Ha? Naku, wala naman akong alam kaya wala akong ikukwento, no? Magkwento ka na lang ng tungkol sa buhay mo para makilala kita ng gusto. Nung umagang yun, ay wala kaming ginawa ni Emma kundi magkwentuhan. Nagtatawanan pa kami nang biglang sumulpot sa kusina si Jojo. Bagong paligo na ito at umaalingaso na naman ang pabango. Uy, saya naman ang kwentuhan niyo Sali naman ako dyan. Sino pala tong maganda at sexy na babae na ito? Ako nga pala si Emma. Ikaw siguro si Jojo, no? Oo, ako nga. Makisuyo naman ako. Baka pwede mo akong itimplan ng kape Oo naman. Saka kumain ka na rin at tinirang ka namin ng almusal. Uy, salamat at makakatikim na naman ako ng ibang masarap na luto. Gamit mo na naman yung pabango na yan? Ang bango-bango nga Alam mo kung ako sa'yo, itapon mo na yung pabango na yan. Baka multuhin ka pa ng may-ari niyan. Multuhin? Bakit? Patay na ba si Furley para multuhin niya ako? Hindi, binibiro lang kita. Kung talaga, tatakutin mo pa ako. Alam mo, nagtataka talaga ako sa iyo Kumain ka na dyan at ako ay maglilinis muna sa kwarto ko. Bago pa makalata si Jojo, ay nagmamadali na akong umalis sa kusina. Hindi ko mapigilan na madulas sa mga sinasabi ko. Hindi ko alam kung paano kong sasabihin sa kanya na totoo ang narinig niya nung gabing yun at pinatay ni Doña Consuelo si Furley at ako pang inutusan nitong magtapon ng bangkay nito. Habang abala ko sa ginagawa ko, biglang pumasok sa loob ng kwarto ko si Emma. Matamis ang ngiti nito habang naglalakad palapit sa akin. Gusto mo tulungan na kita sa ginagawa mo? Ay, naku, hindi na. Nakakaya naman. Saka, kaya ko nang linisin tong kwarto ko, no? Wala naman kasi ako masyadong lilinisin dito sa mansyon Kaya tutulungan na lang kita. Naku, baka mapagalitan pa ako ni Doña Consuelo kapag nalaman niya na ikaw pa naglilinis ng kwarto ko. Hindi naman niya malalaman kasi hindi ko naman sasabihin Saka, sabi mo nga, gabi pa ang uwi nila. Ikaw ang bahala. Mapilit ka Hindi ko maiwasan na palihim na titigan si Emma. Napakamasiyahin nito at laging nakangiti. Naging magana ako ng oras na yon dahil may kasama ako sa paglilinis. Nang matapos ay saka naman ito umakyat sa taas para ituloy ang paglilinis. Nang gabing yon ay tumambay ako sa labas para magpahangin. Magsisindi sana ako ng sigarilyo pero naramdaman kong biglang may tumabi sa akin. Nalingunan ko si Emma na nakasuot ang pantulog at basa pa ang buhok nito. Hindi ako makatulog kaya lumabas ako dito. Hindi ka rin ba makatulog? Ay, natulog kasi ako nung hapon kaya hindi pa ako dinadalaw ng antok ngayon. Kanina, habang naghuhugas ako ng mga pinagkainan, pumunta sa kusina si Sir Diego at niyakap ako mula sa likod. Nagulat at natakot ako kanina tapos binulungan niya ako na puntahan ko daw siya sa kwarto niya ngayong gabi. Anong ginawa mo nung ginawa ni Sir Diego yun sa'yo? Umiwas ako at nakaramdam ng takot. Iniisip ko kung bakit ko kailangan pumunta sa kwarto niya. Natatakot ako't baka kung ano ang gawin niya sa akin Basta, huwag ka nalang sumunod sa utos niya. Mahilig talaga sa babae si Sir Halos lahat ng naging kasambahay dito, ginalaw niya. Kaya mag-iingat ka na lang
Hindi ko naman alam na gano'n ang ugali ng amo natin. Kung umalis na lang kaya ako dito. Kung aalis ka, mabuti pa magpaalam ka muna kay Doña Consuelo. Titingnan at pakikiramdaman ko muna. Kapag wala namang ginawa si Sir Diego sa akin hindi muna ako aalis dito. Basta mag-lock ka lang palagi ng pinto ng kwarto mo para makasiguro ka sa kaligtasan mo. Sige, ganun na nga ang gagawin ko. O sige Arthur, babalik na ako sa kwarto ko. Magpahinga ka na rin. Nag-alala ko ng husto na makaalis si Emma. Naglalaro sa isip ko kung sakaling pagsamantalahan ng amo namin si Emma, ano kaya ang magagawa ko? Gusto ko siyang protektahan mula sa manyakis naming amo. Muli ko na namang naalala si Furley. Tsak na magagaya lang din si Emma dito kapag nalaman ni Doña Consuelo na may ginagawa silang milagro. Bingi pa naman na matanda sa paliwanag ng kahit sino at tanging anak lamang nito ang pinakikinggan at pinaniniwalaan. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga, Kabanong. Saka sinindihan ng sigarilyong hawak. Nang maubos ko ang sigarilyo, ay nagpasya na akong pumasok sa kwarto ko. Habang nakahiga ay hindi pa rin ako dalawin ng antok. Nakikiramdam ako sa labas. Kailangan kong talasan ng pandinig dahil baka puwersahin na pasukin ni Diego sa loob ng kwarto nito si Emma. Inabot na ako ng hating gabi. Payapa naman sa paligid kaya nagpasya na akong matulog na. Maga kong nagising kinabukasan. Kagaya ng dating nakasanayan ay pumunta ako sa kusina para magtimpla sana ng kape. Pero bigla kong napatras nang makita ko si Diego sa loob ng kusina. Nakayakap ito sa bewang ni Emma habang ang dalaga naman ay abala sa niluluto. Nakikita ko kung paanong pumalag si Emma. Pilit nitong inaalis sa mga kamay ni Diego na nakapulupot sa bewang nito. Sir Diego naman, baka makita tayo ni Doña Consuelo Ayaw ko pong mawalan ng trabaho. Kaya pakiusap naman itigil niyo na po ito. Bakit ba napakasungit mo? Parang nilalabing-labing lang naman kita Ang bango-bango mo Para kang sariwang bulaklak sardin na hindi pa napipitas. Kapag hindi ka tumigil, papasuin ko kayo nitong sandok na hawak ko. Medyo naging alarma naman si Diego. Nakita niya ang kakaibang galit sa mukha ni Emma habang hawak nito ang sandok at nakaamba sa mukha niya. Nagtago ko sa gilid ng pader para hindi nila ako makita. Masyado namang mainit ang ulo mo. May regla ka siguro ngayon, no? Wala akong regla. Saka wag mo akong itulad sa mga naging kasambahay niyo dati na nagawa mong galawin at takitin. Ibahin mo ako sa kanila. Kapag nagtangka kang hawakan ako ulit, magrereklamo ako sa mga pulis at ipapakulong kita. O na, sige na. Huwag ka na magalit. Titigil na ako. Tapusin mo na yung ginagawa mo at baka bumaba na si Mama. Nang lumabas si Diego ay saka naman ako pumasok sa loob ng kusina. Tahimik akong lumapit kay Emma para lang magulat dahil bigla itong humarap at iniamba ang sandok sa mukha ko. Sabi nang tumigil ka na at lumayas ka. Hintakot na itinaas ko ang dalawang kamay. Nang makilala ko ni Emma ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Matamis itong ngumiti sa binaba ang sandok. Ay, Diyos me, akala ko kasi si Sir Diego ka Para ka namang si Gabriela silang kumakaasta. Si Sir Diego kasi, ang aga-aga minamanyak ako. Visit na yun talaga. Tama yan. Huwag kang magpakita ng sindak at takot sa kanya para matakot siya na gawan ka na masama. Ang totoo, nilalakasan ko lang ang loob ko. Kagabi nga, sinubukan niyang pumasok sa kwarto ko Mabuti na lang gising pa ako noon. Nakita ko na pilit niyang pinipitang siradura ng pintuan ko. Kahit anong gawin niya, hindi ko siya pinagbuksan talaga. Mabuti naman at walang nangyaring masama sa'yo. Kung sakaling pinasok niya ako, sisigaw ako ng malakas. Mag-iiskandalo talaga ako para magising kayong lahat. Hindi nga rin ako agad nakatulog kagabi. Nakikiramdam kasi ako sa labas ng kwarto mo at baka nga pasukin ka ni Sir. Pasalamat na lang tayo at ligtas ka. Totoo? Pinabantayan mo ako kagabi? Oo. Nakakaya tuloy dahil nasabi ko pa. Ikaw lang naman ang inaalala ko Naku, maraming salamat Arthur Basta,
Kapag nangailangan ako ng tulong, bahala na kayo ni Jojo na tulungan ako Oo, gagawin namin ang lahat para maprotektahan ka sa amo natin. Gusto mo ba ipagtimpla kita ng kape? Malapit ang maluto tong ulam eh. Hindi na, ako na magtitimpla. Asikasuhin mo na lang yung niluluto mo. Baka bumaba na si Doña Consuelo. Kailangan nakahain ka na bago pa siya makababa. Nanatili ako sa loob ng kusina habang si Emma ay pinagsisilbihan sa lamesa ang mag-ina. Habang nakatayo ako at tumihigop ng kape, ay bigla kong tinawag na matanda. Arthur, maligot magbihis ka na. Ikaw ang isasama ko ngayon para ipagmaneho ako. Sige po, Doña Consuelo. Kakain lang po ako bago gumayak. Ikaw naman, iho. Kung masama ang pakiramdam mo, magpahinga ka na lang sa kwarto mo. At huwag mong kalimutang uminom ng gamot. Ibibili na lang kita ng prutas mamaya. Opo, ma. Mag-ingat na lang po kayo sa lakad nyo ngayong araw, Magpapahilot na lang ako siguro kay Emma mamaya. Medyo masakit kasi ang likod at katawan ko eh. Pigilang ngiti na napatingin si Diego kay Emma. Si Emma naman ay makahulugang tumitig sa akin. Kahit wala itong sinasabi, ay naiintindihan ko ang titig at ipinapahiwatig nito. Mabilis akong pumasok sa kusina para magsandok ng pagkain. Maya-maya pa ay naramdaman kong pumasok din si Emma. Ayaw talaga akong tigilan ni Sir. Gagawin niya talagang lahat para mamolestyan niya ako. Natakot tuloy ako eh. Wala ka na magagawa kundi sumunod sa utos niya. Ganito na lang, kapag may ginawa siya sa'yo, sumigaw ka at pilitin mo makalabas ng kwarto niya. Sabi mo na lang kay Jojo na talasan ng pandinig. Akala ko pa naman sinuwerte na ako at nakuha ako sa trabaho pero mukhang minalas pa yata ako eh. Basta mag-ingat ka na lang. Tara na, kumain muna tayo. Sabayan mo na ako. Kape, gusto mo ng kape? Ayaw ko munang uminom niyan. Baka madagdagan lang yung nervyos ko. Sa narinig kong sinabi ni Emma ay hindi ko napigilang matawa. Ang seryosong mukha ng dalaga ay biglang nagbago at natawa rin ito. Simula nang nagtrabaho ako dito, nakaramdam na ako ng nervyos. Akala ko umaatake lang yun sa mga matatanda eh. Mali pala ako. Kahit bata pa, ninenervyos na rin. Kalman mo na lang ang sarili mo. Kasi pag ninervyos ka, baka mataranta ka at hindi makapag-isip na maayos. Sa bagay, tama ka. Mga anong oras kaya kayo makakauwi ni Doña Consuelo? Malamang gabi na kami makakauwi. Ganun naman lagi eh. Marami kasi kaming pinupuntahan. Minsan nga, nakakarating pa kami sa kabilang bayan eh. O sige, mag-iingat ka na lang Nang matapos kumain ng agahan ay naligo na ako at nagbihis. Pagkababa ko sa garahe ay agad kong pinagana ang makina ng sasakyan. Binuksan ko rin ang hood sa unahan para i-check ang makina. Kumuha ko ng isang galong tubig at saka ibinuhos doon. Nang masiguro kong maayos naman ang sasakyan ay matyaga akong naghintay kay Doña Consuelo. Hindi nagtagal ay dumating na ito at saka tahimik na pumasok sa likod ng sasakyan. Saan po tayo unang pupunta ngayon? Sa tindahan muna, tapos saka tayo pupunta sa kainan. Samahan mo na rin ako mamili ng mga bagong damit. Medyo nagsasawa na ako dito sa mga sinusuot ko dahil paulit-ulit na lang. Buong araw naging abala si Doña Consuelo. Nang matapos kami sa lahat ng kailangan naming puntahan, ay dumaan kami saglit sa suki niya para bumili ng mga damit. Habang nakatayo ko sa loob, ay naagaw ng pansin ko ang isang magandang bestida. Nilapitan ko ang bestida at marahan yung hinaplos. Biglang naglaro sa isip ko na ano kaya ang magiging itsura ni Emma kung suot niya ang bestidang yon. Napangiti ako at tinanong ko sa tindera ang presyo habang si Doña Consuelo ay abalang-abala sa pag-iikot para mamili ng magagandang damit. Dahil meron naman akong pera at kaunting ipon, kaya hindi ako nagdalawang isip na bilhin ng bestida. Agad yung binalot sa plastik at iniabot sa akin. Nilagay ko yun sa sasakyan at mamaya ay plano kong ibigay yun kay Emma. Nang matapos mamili ay inutusan ako ni Doña Consuelo na pumunta sa palengke para bumili ng ilang kilo ng karne. Doon kami sa nagtitinda ng kambing pumunta. Suki na rin na matanda roon.
Pagkatapos kong bitbitin ang mga karne, ay hindi na ako nagtaka nang sabihin nito kung saan ang huli naming destinasyon. Walang iba kundi sa liblib na lugar. Hindi ako kumibo at pinaandar na ang sasakyan. Tsak nagagabihin na naman kami ng uwi nito. Sa tuwing bumibili ng karne ng kambing ang Donya, ay doon niya ito laging dinadala sa liblib na lugar. Gustuhin ko mang tanungin kung sino ang dinadalaw at dinadala niya ng pagkain doon, ay hindi ko maisatinig dahil tsak na magagalit na naman ito. Hintayin mo lang ako dyan. Diyan ka lang at huwag kang susunod sa akin, ha? Opo, Doña Consuelo. Mag-iingat po kayo. Kayo na ba magbibitbit nitong mga karne? Medyo mabigat po kasi. Oo, kaya ko na ito. Hindi na ako nagpumilit pa na tulungan si Doña Consuelo. Kahit na sa tingin ko ay hirap na hirap ito sa bigat ng binubuhat. Nang mawala ito sa dilim, ay saka ko kinuha ang sigarilyo sa bulsa ko at saka nagsindi ng isa. Medyo kinakagat ako ng lamok kaya kailangan ko ng pangontra sa kanila. Nang makaramdam ako ng inip, ay akma na sana akong papasok sa loob ng sasakyan pero bigla kong natigilan dahil pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong lumingon at iginala ang mga mata ko sa madilim na paligid. Nang umihip ang hangin ay bahagya akong nakaramdam ng kilabot. Ilang sandali pa ay may tumalon sa ibabaw ng ulo ko. Sa gulat ko ay hindi ko napigilang sumigaw ng malakas habang pilit hinahawi kung ano ang kumapit sa ulo ko. Maya-maya pa ay mabilis itong tumalon sa bubong ng sasakyan. Hindi na ako nag-abala pang alamin kung ano yon. Nagmamadali na akong pumasok sa loob at nilak ang salamin at pinto. Nanginginig pa ako sa magkahalong takot at kaba. Subukin ko mang sumilip sa labas ng bintana ay hindi ko magawa dahil baka muli na naman akong atakihin ng anong nilalang o hayop. Tahimik akong nakikiramdam sa paligid nang biglang sumulpot sa labas si Doña Consuelo. Kinatok nito ng malakas ang bintana. Nagmamadali naman akong lumabas at pinagbuksan siya ng pinto. Bakit parang takot na takot ka yata? May sumugot po sa akin kanina eh. Hindi ko po alam kung ano yon. Baka paniki lang yan. Marami kasing puno rito. Tara na, umuwi na tayo. Nakakapagod ang maghapong ito. Hindi na ako sumagot at tahimik na nagmaneho pa uwi. Nang makarating kami sa mansyon, ay walang paalam na pumasok na ang Donya sa loob. Diretso itong umakyat sa itaas habang ako naman ay iniinspeksyon ang makina ng sasakyan. Nang matapos ako sa ginagawa, ay pumasok na ako sa loob. Nakasalubong ko pa si Emma na sa tingin ko ay galing sa kusina. Buti naman at nakauwi na kayo. Kumusta ang araw mo? Napagod ka ba? Medyo pagod. Marami kasi kaming pinuntahan ngayong araw eh. Ay, siya nga pala. Para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Emma nang makita ang nakabalot sa plastik. Nakita ko kung gaano ito kasaya nung nakita ang kabuuan ng bestida. Idinikit pa nito sa katawan nito ang damit saka masayang nagpaikot-ikot sa harap ko. Bagay ba sa akin? Oo naman. Kaya nga binili ko yan para sa iyo eh. Nagustuhan mo ba? Oo, sobrang gusto ko. Maraming salamat dito ah. Kaya lang, magkano naman ang bili mo dito? Baka kasi wala nang natirang pera sa'yo. Huwag ka mag-alala. May pera pa naman ako. Ang importante, nagustuhan mo at napasaya kita kahit na sa simpleng bagay lang. Alam mo, napakabait mo. Kaya tuloy, parang nagugustuhan na kita eh. Naku, binola mo pa ako. Ay, siya nga pala. Kumain ka naman ng hapunan? Kumusta ang maghapon mo dito sa mansyon? Medyo maayos naman. Ikukwento ko sa iyo kung ano yung nangyari kanina. Tara na muna sa kusina, ipaghahain kita. Hinintay talaga kitang dumating para sabay tayong kumain. Si Jojo, kumain na ba? Oo, kanina pa tapos kumain yun. Nang hawakan ni Emma ang kamay ko, ay hinila ko nito papasok sa kusina. Wala akong nagawa kundi sumunod dito. Nang nasa kusina na kami, ay pinaupo ko nito at saka siya nagsandok ng pagkain namin. Kanina, pinatawag ako ni Sir Diego sa kwarto niya. Hilutin ko raw yung balikat at likod niya.
Siyempre, sumunod ako sa utos niya. Nung hinihilot ko siya, panay ang likot niya hanggang sa hindi siya nakatiis. Tumihaya siya sa kanya ako pinilit yakapin. Mabuti na lang may dala akong kutsilyo. Kinuha ko yun sa likod ng shorts ko at itinutok sa kanya. Natakot siya kaya binitiwan niya ako. Akala niya siguro hindi ako lalaban at matatakot lang ako sa kanya. Kung hindi ako nagdala ng kutsilyo, baka napagsamantalahan na niya ako. Ayaw ko talagang tantanan ni Sereno. Gagawin niya ang lahat para lang magawan ka ng masama eh. Kapag nakaisang buwan na ako dito at makuha ko yung sahod ko, aalis na talaga ako. Hindi ko kayang matim na binabastos ako ng amo natin eh. Marami ka naman pwedeng mapasukan na trabaho dyan eh. Tiyagain mo na lang kahit malitang sahod. Ang mahalaga ligtas ka. Oo nga. O sige, kumain na tayo. Baka mamaya maisipang bumaba ni Doña Consuelo. Baka hindi na yung kakain. Umakit na kasi. Mukhang napagod din siya sa maghapon. Masaya kaming nagsalo ng hapunan ni Emma. Marami pa itong naging kwento at ganun din naman ako. Ikinuwento ko sa kanyang tungkol sa lahat ng pinuntahan namin ngayong araw, pati na rin ang naranasan kong nakakatakot sa liblib na lugar. Sinabi ko na rin yun sa kanya. Lumipas sa mga araw, kapansin-pansin ang pag-iwas ni Diego kay Emma, pero kapag hindi nakatingin ang dalaga, ay puno ng mali siya ang mga mata nito na nakatitig sa katawan ni Emma. Napapangisi na lang siya sa tuwing sasamaan siya ng tingin ng babae, saka aalis na parang walang nangyari. Akala namin ay lumipas na ang masamang balak ni Diego kay Emma, pero nagkamali kami. Naghihintay lang pala ito ng tamang tiyempo para muling mamolestya ang dalaga. Isang gabi, tumambay kami sa labas ni Emma para lumanghap ng sariwang hangin. Si Jojo ay wala ng araw na yon dahil nagpaalam na uuwi sa kanila, kaya 3 araw itong wala. Habang masaya kaming nagkukwentuhan, ay napansin namin si Sir Diego na nakatayo sa taas ng terasa sa kwarto nito. Tansya namin ay nakatingin ito sa amin, base na rin sa pagkakatayo nito na nakaharap sa amin. Nang makaramdam ako ng antok, ay nagpasya na kami ni Emma na pumasok na sa loob para makapagpahinga na. Hinatid ko pa siya sa loob ng kwarto niya. Nagpaalam na akong lalabas pero bigla nitong hinawakan ng kamay ko at niyakap ako ng mahigpit. Nataranta ako sa ginawa niya pero aaminin kong gusto ko ang ginawa niyang pagyakap sa akin. Gumunti ako ng yakap saka unti-unting tumitig si Emma sa akin. Hindi ako handa sa gagawin niya. Bigla niya akong hinalikan. Nung unay, hindi ko alam ang gagawin dahil yun ang unang beses na nakatikim ako ng halik. Ipinikit ko ang mga mata ko at saka gumanti rin ng halik sa kanya. Habang magkahinang ang aming labi, ay namalayan ko na lamang na dahan-dahan kaming napahiga sa kama. Una niyang inalis ang suot kong damit at ginaya ko ang ginawa niya. Nang nagdikit ang aming mainit na balat, ay lalo namang sumidi ang init sa pribadong parte ng aking katawan. Nang gabing yun, Kabanong, ay ibinigay ni Emma ang kabirhinan niya sa akin. At ganun din ako sa kanya. Ilang beses pa naming inulit ang pagsasanib ng aming katawan hanggang sa pareho kaming igupo ng antok at pagod. Kinabukasan, maagang nagising si Emma. Agad niya akong niyugyog para gisingin. Pupungas-pungas pa ako at bagya pang napapikit pero hinila na ako ni Emma. Uy, bumangon ka na riyan. Bumalik ka na sa kwarto mo. Baka mamaya may makakita sa atin dito na dito ka natulog sa kwarto ko. Pinagod mo naman kasi ako kagabi. Oo na. Mamaya na natin pag-usapan ng tungkol dyan. Agad akong lumabas ng kwarto niya at saka nagmamadaling pumasok sa kwarto ko. Muli pa akong nahiga at ninamnam sa isip ang nangyari sa pagitan namin ni Emma. Nasa ganun akong posisyon na may biglang kumatok sa pinto. Bumangon ako at napagbuksan ko ang seryosong mukha ni Diego. Matatalim ang mga mata nitong tumitig sa akin saka nagsalita. Magbihis ka raw at maaga kayong aalis ni Mama ngayon. Sige po sir. Maliligot gagayak lang ako. Mukhang napagod ka sa ginawa mo kagabi ah. Opo
Napagod nga ako sa naging lakad namin ng mama mo. O, sige po sir. Matimpa akong tinitigan ni Diego saka ito umalis sa harapan ng pinto. Napaisip naman ako sa sinabi niya kaya alam ko na may laman ang huling sinabi nito. Isinantabi ko na muna yon at nagmamadali na akong naligo at nagbihis. Nang matapos ay dumiretso ako sa kusina para magtimpla ng kape at kumain. Habang nakaupo sa hapag ay nakangiting nilapitan ako ni Emma. Niyakap ako nito mula sa likod ko at mabilis akong dinampian ng halik sa pisngi. Ang aga naman pampagana nun ah. Para sipagin ka sa trabaho mo ngayon. Tara, saluan mo na muna ako kumain. Mamaya na ako. Pababa na kasi si Doña Consuelo eh. Uunahin ko na muna silang asikasuhin. Nang matapos kumain ay saka naman kami umalis ni Doña Consuelo. Bago ko lumabas ng pinto ng mansyon ay nakita ko pang kumaway sa akin ng masayang si Emma. Habang lumilipas sa mga araw ay lalo akong napamahal kay Emma. Ganon din naman ito sa akin kaya naging opisyal ang aming relasyon. Sa gabi, pupunta ako sa kwarto niya para iparamdam namin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Akala ko nga ay hindi na matatapos ang masasayang araw sa amin. Hanggang sa isang gabi, pagka-uwi ko galing sa lakad namin ni Doña Consuelo, ay walang Emma na sumalubong sa akin. Nagtaka ko dahil tahimik sa buong mansyon. Nakakabingi ang katahimikan. Nagpunta ako sa kusina. Malinis at parang walang nagluto. Bigla ang pagkabog ng dibdib ko ng mga oras na yon, Kabanong. Kaya nagmamadali akong pumunta sa kwarto ni Emma. Pagbukas ko ng pinto ay hindi ko siya nadatnan doon. Lalong lumakas ang kaba sa dibdib ko. Kinato ko si Jojo sa kwarto nito pero hindi rin sumasagot ang kaibigan ko. Isa na lang ang naisip ko noong mga oras na yon. Umakyat ako sa itaas at kinato ko si Diego sa kwarto nito. May katagalan bago niya ako pinagbuksan ng pinto. Kaunti lang ang pagkakabukas na ginawa niya. Yung kasya lang ang katawan niya sa pintuan. Pasimple akong sumilip sa loob. Baka sakali na makita ko roon si Emma. Oh, anong kailangan mo? Sir, itatanong ko lang kung nandiyan ba si Emma? Wala siya rito. Ano naman ang gagawin niya dito sa kwarto ko? Huwag ka na magkunwari na parang inosente. Alam natin pareho kung anong kaya mong gawin sa mga babaeng katulad ni Emma. Natumbok mo. Baka nga may ginawa ko sa kanya kaya wala na siya rito. Nang marinig ko yon, ay biglang umalsa ang galit ko. Mabilis kong hinawakan ang kwelyo ng damit niya at saka galit na nagbanta. Kapag nalaman ko may ginawa ka kay Emma, malalagot ka sa akin. Kung ako sa'yo, ngayon pa lang hanapin mo na siya. Binitiwan ko ang kwelyo ng damit ni Diego saka mabibigat ang mga paa na bumaba ng hagdan. Hinanap ko sa buong mansyon si Emma pero bigo akong makita ito. Halos mababaliw ako ng mga oras na yon dahil may bumubulong sa akin na may masamang nangyari sa kanya. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Wala akong ginawa kundi magpaikot-ikot sa kabuuan ng mansyon. Nang makaramdam ako ng pagod, ay nanlulumo akong naupo sa hardin habang nakatingala sa terasa ng kwarto ni Diego. Muli akong umakyat at doon ko na nga narinig at naalaman ang nangyari kina Emma at Jojo. Linti ka naman talaga, Diego! Ano na naman ba itong gulong ginawa mo? Huwag mo masyadong lakasan ng boses mo, ma. Baka marinig ka ni Arthur. Talaga namang nakakagalit yung ginawa mo eh. Sa sobrang kahayupan mo sa babae, ayan, napatay mo tuloy yung 2 tauhan natin. Paano na lang kapag hinanap sila ng pamilya at kamag-anak nila dito? Kahit kailan talaga hindi ka nag-iisip. Sarili mo lang lagi ang malaga sa'yo. Manang-mana ka sa papa mo. Hindi ko naman sinasadyang nangyari, ma eh. Hindi itong oras para sisihin mo ako. Tulungan mo na lang akong i-dispatcha yung bangkay nila. Hindi ko alam kung kailan ka titinho. Sana naman eh, ito nang huli. Dahil hindi ko na alam kung paano pa kita pagtatakpan sa ginawa mo. Pareho lang naman tayong masama, ma eh. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang pumatay sa ilang kasambahay natin. Hindi ko nga alam kung saan mo sila tinatapon o inililibing kasi hanggang ngayon eh, hindi na nahanap yung bangkay nila. Buisit ka talaga! Ilagay mo sa loob ng sako o plastic yan. Ako nang bahala kung saan ko sila dadalhin. Hindi ko alam, Kabanong, kung ano ang kailangan kong maramdaman ng gabing yon.
Hindi ko napigilan na kumawala ang luha sa mga mata ko. Bago pa ako mahuli ng mag-ina, ay wala sa sarili na bumaba ako ng hagdan at pumasok sa kwarto ko. Ilang sandali pa ay may kumatok. Pinunasan ko ang luha ko at pilit na kinalma ang sarili. Pagbukas ko ay si Doña Consuelo. Alam kong pagod ka ngayon, pero may kailangan lang akong itapon ng mga lumang gamit. Ipagmaneho mo muna ako. Sige po, Doña Consuelo. Sige, hintay na lang kita sa labas. Nang maayos ko ang sarili, ay nagmamadali na akong lumabas ng mansyon. Naabutan ko pa si Diego na nilalagay sa compartment ng sasakyan ang 2 malaking plastic na itim. Nang matapos ito, ay saka pawisan na tumitig sa akin. Ay nabahala dyan ha. Hindi na ako umimik at pumasok na sa loob ng sasakyan. Nang sabihin ng Donya na sa liblib na lugar kami pupunta, ay nanatili pa rin akong walang kibo. Galit ang nangibabaw sa akin dahil pinatay niya ang kaibigan at babaeng minamahal ko. Para sa akin ay walang kapatawaran ang ginawa nila. Nang makarating kami sa liblib na lugar, ay pinabuhat sa akin na matanda ang 2 malalaking plastic na itim. Pinigilan kong wag maluha. Tinatagan ko ang dibdib ko na hindi ko mawala ang emosyon ko. Dahil may kabigatan ng plastic, kaya naman hinila ko na lang yun hanggang sa madala ko sa gilid ng daan. Tagaktak ang pawis ko habang nakatayo. Sunod-sunod ang pagbuga ko ng hangin. Tara na, umuwi na tayo. Nang marinig ko ang tinig ng matanda, ay nagdadalawang isip pa akong sumunod sa utos nito. Lumingon ako at tinitigan ang 2 itim na plastic na alam kong naglalaman ng katawan ng kaibigan ko na si Jojo at ang babaeng minamahal ko na si Emma. Sa isipin na karumal-dumal ang sinapit nila sa malupit naming amo, ay muli na namang naghimagsik ang damdamin ko. Nang muli akong tawagin ng Donya, ay saka pa lamang ako sumakay ng sasakyan. Pinisibad ko yun ng malayo para makauwi kami kagad ng mansyon. Nauna nang umakyat ang matanda sa taas habang ako'y naiwan sa garahe. Hindi ako nakatiis kaya naman may naisip akong plano. Babalik ako sa liblib na lugar para makita ang 2 bangkay. Hinintay kong makatulog ang mag-ina, saka naman ako pumuslit ng alis. Dahil malalim na ang gabi, kaya naglakad na lamang ako patungo roon. Eksakto pagdating ko, may nakita kong 2 parang tao na muntik ng hilahin ng plastik. Dahil madilim, kaya hindi ko maanhinag ang buong itsura nila. Ang tanging nakita ko lang ay ang kasing itim ng gabi ang mga kulay ng balat nila. Sino kayo? Magsialis kayo dyan! Galit ang tinig ko ng mga oras na yon. Walang puwang ang takot sa akin kahit na mag-isa lang ako sa lugar na yon. Lumud ako sa lupa, tinayaang tumulo ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan. Binuksan ko ang plastik at tumambad sa akin ng wala ng buhay na mukha nila Emma at Jojo. May bahid pa ng dugo sa mga mukha nila. Sa tingin ko ay pinatay si Emma sa sakal dahil na rin sa itim na marka na nakita ko sa leeg nito, habang si Jojo ay mukhang inuntog sa pader o matigas na bagay dahil na rin sa namuong dugo sa noon nito. Wala akong pakialam ng oras na yon. Hinayaan ko lang magdalamhati ang puso kong nasasaktan ng sobra. Kalat pa rin ang dilim sa paligid pero nagpasya na akong umalis na. Naisip ko na kailangang malaman ng pamilya nila Emma at Jojo ang tungkol sa sinapit nilang kamatayan. Hindi na ako pwedeng maging bulag at bingi dahil gusto kong makamit nila ang hustisya. Bago tumayo ay hinagkan ko pa sa labi si Emma, habang si Jojo ay mahigpit kong niyakap. Halik at yakap ng pamamaalam. Tumayo na ako at naglakad pa uwi sa bahay namin. Hindi na ako umuwi pa sa mansyon at wala na akong balak na manatili pa roon. Ibubunyag ko ang nangyaring krimen, pati na rin ang tungkol kay Furley at sa mga naunang kasambahay na nagtrabaho roon na bigla na lang nawala. Sa sobrang pagod ko sa layo at haba ng nilakad ko, ay agad akong nakatulog pagpasok ko pa lamang sa bahay. Putok na ang araw nang magising ako. Masakit ang ulo't mga mata ko na bigla akong bumangon. Agad akong tumayo at nagpunta sa himpilan ng pulis para ibalita ang nangyari, pero tinawanan lamang ako ng 2 pulis na nakausap ko.
Hindi raw sila naniniwala na magagawa niyo ni Doña Consuelo. Gustuin ko mang magalit at magwala pero pinili kong pigilan ang sarili ko. Inaasahan ko na wala akong mapapala sa ginawa kong pagsusumbong dahil panig ang mga kapulisan at batas sa maimpluwensyang mag-ina. Nang bumalik ako sa lugar namin, una akong pumunta sa bahay nila Jojo. Kagaya ng inaasahan ay nabigla ang magulang nito at muntik nang atakin sa puso ang tatay ni Jojo. Mabuti na lamang at naagapan namin at naisugod namin siya kagad sa malapit na ospital. Huwag ko kayo mag-alala. Kahit na anong mangyari, makakamit natin ang hustisya para sa kanya. Nagpaalam na akong aalis dahil ang sunod ko naman pupuntahan ay ang bahay nila Emma. Natagalan ako sa paghahanap ng bahay nila. Mabuti na lang ay nasabi nito sa akin kung saan sila nakatira. Pagkatok ko, isang magandang ginang ang nagbukas sa akin ng pinto. Naisip kong baka yun na ang ina ni Emma dahil sa pagkakahawig nilang dalawa. Nagpakilala ako at agad namang pinapasok ni Nanay Evelyn, ang nanay ni Emma. Nung una ay nagdadalawang isip pa ako kung sasabihin ko ang tungkol kay Emma pero wala naman akong pagpipilian kaya sinabi ko na. Halos natulala at hindi agad nakaimik si Nanay Evelyn. Naluha ito at sumigaw ng malakas habang sinasambit na gusto niyang makita ang anak. Dinala po namin siya sa liblib na lugar. Hindi ko alam kung anong meron doon pero doon dinadala ni Doña Consuelo yung mga pobreng biktima na napapatay nila eh. Wala kaming inaksayang oras. Pumunta kami sa liblib na lugar pero nakapagtatakang wala na roon ang 2 plastic na itim na iniwang ko. Lalo namang humagulgol ng iyak si Nanay Evelyn. Itinayo ko na lang siya kasama ng ibang anak nito. Nang kumalma ay saka kami nagpasyang bumalik na sa bahay nila. Hindi ko alam kung bakit nawawala na yung mga plastic doon eh. Siguro may ibang kumuha. Nang matapos sa pag-iyak si Nanay Evelyn ay saka ito nagsalita. Sinabi nito na ayon sa tatay niya ay may nakatirang mga aswang sa liblib na lugar na yon. Nang marinig ko yon ay natahimik ako. Iniisip ko kung katotohanan ba na may mga aswang. Ayon pa kay Nanay Evelyn, noong nabubuhay pa ang ama niya ay may mga aswang daw doon na nakasagupa nito. Kaya nga iniiwasan ng lugar na yon at hindi pinupuntahan ng mga tao. Naisip ko kung may aswang doon, bakit nagpupunta pa si Doña Consuelo doon? May mga kilala o kamag-anak ba siyang pinupuntahan doon dahil nagdadala siya ng karne? Sa isiping yon ay lalong lumakas ang kutob ko ay may tinatago matandang amo ko sa akin. Agad akong umuwi sa bahay namin. Naligo ko at nagbihis. Nang matapos ay umalis din ako kaagad. Pupunta ako sa bahay ng kilalang albularyo sa lugar namin. Eksakto nang dumating ako sa bahay ng albularyo na si Mang Damian, ay inistima naman ako nito. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari ukol sa pagkamatay ng lahat ng kasambahay sa mansyon. Nang ikwento ko na sa liblib na lugar tinatapon ni Doña Consuelo ang mga bangkay ay gulat itong tumitig sa akin sa kasinabing maraming balbal na aswang na nakatira sa lugar na yon. Totoo po ba ang aswang? Sunod-sunod na tumango si Mang Damian. Marami pa itong sinabi sa akin tungkol sa mga balbal. Sa nalaman ko ay lalo namang umigting ang kuryosidad ko na harapin at kalabanin ang mga balbal. Tsaka ko na sila ang kumain sa bangkay ng dalawa. Pinagplanuhan namin ni Mang Damian ang gagawing pagpunta sa liblib na lugar. Nangangati na akong malaman kung ano ang makikita ko roon at kung ano ang laging ginagawa at pinupuntahan ng donya roon. Binigyan ako ng isang matalim at matalas na punyal ng albularyo. Ayon dito ay gamitin ko yung para labanan ng mga balbal na aswang. Alaga raw yun sa dasal at orasyon kaya nakasisiguro siya na hindi ako noon ipapamak. 3 araw ang lumipas, nang gabing yun ay eksaktong kabilugan ng buwan. Agad naman akong sinabihan ni Mang Damian na yun ang tamang oras at pagkakataon para pumunta kami sa liblib na lugar. Agad kaming nagtungo roon at nagulat pa kami nang maabutan namin si Doña Consuelo na palabas na sa masukal na gubat na yon. Nanlaki rin ang mga mata nito sa gulat na makita kami.
Anong ginagawa niyo rito? Anong itinatago mo dyan? Sila ba ang kumain sa katawan nila Furley, Emma at Jojo? Arthur, ano bang sinasabi mo? Alam mong wala namang nakatira dyan. Alam naming meron. Siguro nandyan yung mga alagad mo na dinadalan mo ng pagkain tuwing gabi. 3-4 na beses sa isang linggo. Naningkit ang mga mata ni Doña Consuelo habang nakatitig sa akin. Galit ang nababana ako sa mga mata nito. Ngumisi ako para itago ang kaba. Hindi na namin siya hinintay na magsalita pa. Nilagpasan namin siya ni Mang Damian at halos patakbong pumasok sa loob ng masukal na gubat. Malakas namang sumigaw ang matanda at pinigilan kaming pumunta roon. Kahit na anong sabihin mo, hindi mo kami mapipigilan. Tumakbo kami ni Mang Damian para hindi kami abutan ni Doña Consuelo. Nang makapasok kami sa loob ay nagulat kami dahil may mga itim na nilalang na mapapayat na nakatayo roon at abala na kinakain ng mga karne. Napansin at nakita kami ng isang balbal kaya agad itong sumugod sa amin. Natakot ako sa oras na yon, Kabanong, dahil napatunayan ko na totoo pala na may mga aswang na nabubuhay sa mundo. Nang sugurin ako, ay sinangga ni Mang Damian ang atake nito. Iglap lang ay sinapak nito ang balbal. Bumuhay yun sa pagkakatayo hanggang sa unti-unti itong natumba. Natigilan naman sa pagkain ng iba at mabilis na humarap sa amin para sumugod. Sinigawan ako ni Mang Damian na lumaban ako at gamitin ko ang punyal na ibinigay niya sa akin. Sumigaw ako ng malakas, saka nagsimulang makipaglaban at makipagtagisan ng lakas sa mga balbal na sumusugod sa akin. Aminado kong walang alam at experience sa pakikipaglaban, kaya naman ilang beses na akong muntik makagat ng mga balbal. Mabuti na lamang at nariyan si Mang Damian na biyasa sa pakikipaglaban sa mga aswang. Maya-maya ay dumating si Doña Consuelo para pigilan kami. Kung sa batas ay nakakalusot kayo, pwes, hindi ako papayag na hindi ko maiganti ang kaibigan at nobya ko. Hindi ka man lang naawa sa kanila. Kayo ng anak mong si Diego ay mas matindi pa sa kampo ng demonyo. Nagagawa niyong pumatay ng walang kalaban-laban na tao na walang ginawa kundi pagsilbihan kayo. Parang awa niyo na. Itigil niyo na ito. Baka mapatay niyo ang asawa ko. Nang banggitin ng donyang asawa nito, ay bahagya akong natigilan. Paanong mangyayari na isang balbal ang asawa ng donya? Naalarma naman ako nang sumigaw si Mang Damian at sinabi na huwag ako magpapadala sa paawa na sinasabi nito. Huwag mo kaming linlangin. Kahit anong sabihin mo, dapat lang silang mamatay lahat. Para maramdaman mo ang pakiramdam na mawalan ng taong minamahal at iniingatan. Halos lahat ng balbal na sumugod sa amin ay parang lantang gulay na bumabagsak sa lupa sa tuwing tatamaan ng aming mga hawak na sandata. Nang halos maubos na namin ang mga balbal, ay lumuhod si Doña Consuelo sa lupa habang tumatawa na parang baliw. Gusto mo pa bang malaman ang isa ko pang sekreto? Ano naman ang sikretong yan? Alam ko naman na inabandon na kayo ng magulang mo. Lumaki ka na wala sila at ikaw na ang tumayong magulang sa kapatid mo. Pero alam mo ba na hindi ka naman talaga nila inabandon na? Kilala ko ang mga magulang ko? Oo naman, dahil pumasok din silang labandera sa akin habang ang tatay mo naman ay naging hardinero. Nasaan sila ngayon? Anong ginawa mo sa kanila? Hayop ka! Papatayin talaga kita kaya aminin mo kung anong ginawa mo sa kanila! Malakas na humalakhak si Doña Consuelo sa kamatalimang mga matang tumitig sa akin. Pinatay ko sila at ipinakain sa mga balbal na inaalagaan ko! Sadyang sagad sa buto ka demonyohan mo! Paano mo nagawa't natin na gawin nyo sa kanila? Ang buong akala ko sadyang iniwan kami ng mga magulang ko. Yung pala wala kami kamalay-malay na matagal mo na silang pinatay at pinakain pa sa mga pangit na aswang na ito. Ngayon alam mo na ang sekreto ko. Mananatili pa bang lihim ang lahat? Siyempre, hindi na! Humalakak na parang nababaliw ang donya. Sa nararamdaman kong galit, ay walang habas kong sinugot at pinagpapapatay ang mga balbal na natitira. Hinayaan lang ako ni Mang Damian dahil alam niya na yun ang paraan ko para maibsan ang sakit at galit na nararamdaman ko. Ilalagay ko sa mga kamay ko ang batas para makamit nila Emma, Furley at Jojo at pati na mga magulang ko
ang hustisya na inaasam nila sa pagpatay niyo sa kanila. Hindi ka man manugot sa batas dito sa lupa, pero sinisigurado ko na ang Diyos ang uusig at tuhusga sa kasamaang ginawa mo. Kahit patayin mo ako, hindi na may babalik pa ang buhay nilang lahat. Sige lang, magalit ka dyan. Yan ang gusto ko. Dahil noon ay isang mahinang nilalang lang ang tingin ko sa'yo. Mahinang nilalang pala ha? Pwes, tikman mo ang galit ng isang mahinang nilalang na sinasabi mo. Tumakbo ko palapit kay Doña Consuelo. Hindi na ako nag-aksaya pa ng pagkakataon. Itinas ko ang punyal na gawak at sa liwanag ng buwan ay umilaw yun at saka ko itinarak sa noo ng matanda. Umagos mula roon ang masaganang dugo nito. Hindi pa ako nakontento at muling inulit ang saksak na ginawa ko. Nang bumagsak to sa lupa ay sakto namang dumating si Diego. Tulala ito habang nakatitig sa ina na wala ng buhay. Dahan-dahan itong lumapit sa nakahandusay na ina, saka humahagulgol na niyakap ito. Sorry ma, nahuli ako ng dating. Hindi man lang kita naprotektahan sa taong pumaslang sa'yo at sa mga aswang na inaalagaan mo. Seryosang mukha kong napatingin kay Diego. Kung ganun ay alam nito ang tungkol sa mga balbal na inaalagaan ng ina. Sa pagpatay mo sa kanila, akala mo ba hindi ka masama? Wala ka ring pinagkaiba sa kanila. Mamamatay tao ka na rin kagaya namin. Pagkasabi ni Diego ay parang baliw ito na humalakhak. Ilang sandali pa ay muli itong humagulgol. Nakatinginan na lang kami ni Mang Damian. Nagsinyasan kami na aalis na sa lugar na yon. Eksaktong pagtalikod namin ay napansin kong biglang bumagsak ang matandang albularyo sa lupa. Sa likod nito ay ang nakangising si Diego habang hawak ang isang kutsilyo. Yun ang ginamit ito para saksakin sa likod si Mang Damian. Napasigaw ako at agad kong dinaluhan ng matanda. Bagya pa itong sumuka ng dugo. Mangyak-ngyak naman ako habang nakatitig sa matanda. Mang Damian, huwag po kayo mamamatay. Tutulungan ko po kayo para may sugod ko kayo sa pagamutan. O ano ngayon? Akala mo tapos na ang laban na ito? Nagsisimula pa lang tayo. Pinatay ko lang ang saling pusa. Gusto ko na tayong dalawa magtos ngayon. Inilapag ko sa lupa si Mang Damian sa kagalit na tumayo at hinarap si Diego. Pumorma ako sa pakikipaglaban sa kanya. Sumugod ito at muntik na akong tamaan ng kutsilyong hawak nito. Napunit bahagya ang suot kong damit. Mabuti na lang ay hindi ako nasugatan o nahiwa. Nagsunod-sunod ang ginawa nitong pagsugod sa akin na maswerte ko namang naiiwasan. Nang makahanap ako ng tiyempo ay sinuntok ko siya sa mukha. Dahilan para muntikan siyang bumagsak sa lupa. Hinawakan nito ang nasaktang pisngi sa kadumura ng laway. Pweh, tapusin na natin ang labang ito. Oo, tapusin na natin dahil napapagod na akong makita yung pagmumukha mo. Ako na ang sumugod kay Diego. Sa bawat sugod ko sa kanya ay nasasangga nito ng hawak na kutsilyo ang punyal na gamit ko. Malakas din ang lalaki pero mas nananaig sa akin na matalo ko siya para mapagbayaran nito ang ginawang kasalanan. Nang tamaan ako ng kutsilyo sa braso ay muntikan na akong mapalod sa sakit. Tiningnan ko ang sugatan at nagdurugong braso saka muling umayos ng tayo. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa punyal saka nag-isip ng paraan kung paanong matatalo si Diego. Nang muli itong sumugod ay mabilis akong tumalon sa ere saka sinipa siya sa panga. Napansin kong medyo nahilo si Diego. Parang lasing ito na pilit na maglakad para makalapit sa akin. Yun na ang pagkakataon na hinihintay ko, Kabanong. Tumakbo ko palapit sa kanya saka siya sinaksak sa leeg. Nanlaki ang mga mata ni Diego na napatingala at napatitig sa bilog na buwan sa kalangitan. Humawak pa ito sa akin sa kaunti-unting bumagsak sa lupa. Duguan naman ang harapan ng damit ko dahil dumikit sa akin ang dugo ni Diego. Wala na itong buhay na nakahandusay sa lupa habang mulat ang mga mata. Iginala ko ang paningin sa paligid. Wala na akong nakitang balbal. Agad kong nilapitan si Mang Damian. Mabuti na lang ay buhay pa ito. Kahit pagod at nakakaramdam ako ng hapdi sa natamo kong sugat, ay pinilit kong itayo si Mang Damian. Naglakad kami palabas sa liblib na lugar na yon at tinahak ang papuntang ospital.
Pagdating doon ay agad naman kaming inasikaso ng mga nurse. Pinahiga rin ako at ginamot ang mga sugat ko. Tinanong pa kami kung saan kami galing at sino raw ang may gawa nun sa amin. Sinabi ko na lang na hinarang kami ng mga rebelde sa gubat at nanlabang kami. Pinili ko na lang na hindi magsabi ng totoo dahil baka hindi sila maniwala. Umaga nang magising ako ay namulatan ko ang kapatid ko na nakaupo sa gilid ko. Napansin ko ang mugto niyang mga mata habang nakahawak sa kamay ko at nakatitig sa akin. Umaliwala sa mukha ko pagkakita ko sa kanya. Maigpit niya akong niyakap saka impit na humagulgol sa balikat ko. Nang mabalitaan daw niya ang nangyari ay agad siyang sumugod sa ospital. Nang mapatahan ko ang kapatid ko ay saka ko sinimulang ikwento sa kanya ang lahat ng nangyari sa mansyon pati na rin ang pakikipaglaban namin ni Mang Damian sa mga balbal. Kagaya ng inaasahan ko ay muli na naman itong bumalanghit ng iyak nang maikwento ko ang tungkol sa mga nawawala naming mga magulang. Sobrang galit nito at nagbanta pa na papatayin ng mag-ina kung sakaling nabuhay pa ang mga ito. Mahirap man tanggapin ang pagkawala nila pero mas makabubuti kung ipagdasal na lang natin ang kaluluwa nila nanay at tatay. Tsak na masaya na sila ngayon dahil alam na natin ang tungkol sa totoong nangyari sa kanila. Kahit papaano naipaghiganti ko na rin sila. Ang gusto ko lang magpatuloy tayo sa buhay at magsimula ulit ng panibago. Ramdam ko na naantig ang puso ng kapatid ko sa sinabi ko. Muli na naman siyang naluha at saka yumakap sa akin. Hinagod ko ang likod niya. Nakontento na lamang ako sa ganun. Ilang araw ang lumipas, naghilom na ang mga sugat ko. Ganon din si Mang Damian. Maayos at mabuti na ang lagay nito kaya pinayagan na kaming makalabas ng ospital. Nang makauwi ako sa bahay namin ay dinalaw naman ako ng magulang ni Jojo at ni Nanay Evelyn. May mga dala silang prutas sa akin. Kainin ko raw para manumbalik ang lakas ko. Ikinuwento ko sa kanila ang naganap na sagupaan namin ni Mang Damian laban sa mga balbal at mag-inang Diego at Doña Consuelo. Nakita ko pa rin ang sakit at kalungkutan sa mga mukha nila dahil nawala ang mga anak nila na totoo nilang minahal ng lubos. Bumuhos ang luha nila at hindi ko sila pinigilan dahil naiyak din ako nang maalala ko sina Emma at Jojo. Dalangin ko na lang na sana'y matahimik na sila sa kabilang buhay para na rin sa ikapapanatag namin ng mga naiwan dito sa lupa. Nang tuluyan akong gumaling ay nagpasya kami ni Mang Damian na bumalik sa liblib na lugar. Wala na mga balbal na pinatay namin at ang isa pang ipinagtataka namin ay wala rin ang katawan na mag-ina. Makahulugan kaming nagkatitigan ni Mang Damian. Kumabog naman ng malakas ang dibdib ko, lalo na nang sinabi nito na baka may mga natitira pang buhay na balbal na nagtatago roon. Kung meron man ay titiyakin namin na uubusin namin ang lahat ng lahi nila para wala na silang mabiktima pa ng mga tao sa baryo namin. Ginalugad namin ang masukal na gubat pero bigo kaming makakita ng mga balbal. Tsak na nagtatago sila o di kaya naman ay umalis na at nagpa siyang lumipat sa ibang lugar kung saan ay walang makakakita sa kanila. Lumipas ang maraming araw, linggo at buwan. Naging maayos at matiwasay na sa baryo namin. Hindi natakot ang mga taong pumunta sa liblib na lugar at hindi na sila takot na abutin ng gabi sa labas. Nag-utos din ang aming kapitan na tuwing gabi ay kailangan magronda ng mga tanod sa buong baryo para makasiguro na ligtas kaming lahat. Napuno ng saya at ingay ang buong baryo namin. Marami na rin ang mga bagong dayo na mula sa ibang bayan na dito na bumibili ng lupa at piniling manirahan. Ang mansyon naman na pagmamay-ari ni Doña Consuelo ay isinarado na at nilagyan ng paskil na ipinagbibili. Wala namang may gusto na bumili kaya unti-unti yung naging luma hanggang sa nabulok na ang itsura. Kinakatakutan na rin ng mga tao sa aming baryo dahil tuwing gabi ay may nakikita sila na isang anino na nakatayo sa bintana sa itaas ng kwarto. Naisip ko na lang na baka kaluluwa yun ni Doña Consuelo na bumalik at binabantayan pa rin ang mansyon niya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, kabanong, at maraming salamat nga pala sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw na nakikinig sa inyong channel.
Sana ay may natutunan kayo sa aking kwento. Muli, ako nga pala si Arthur. Natutong maging matapang para malabanan ang mga aswang. Sa buhay, hindi masama na humingi ng hustisya, lalo na kung ang pinaglalaban natin ay ang mga mahal natin sa buhay. At dito nagtatapos ang aking kwento. Mga kabangers, mga kayanggaw, kabanong puli. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating magandang kwento ngayong araw. Kung nagustuhan niyo po yung kwento natin, huwag niyo pong kalimutang mag-comment at mag-like at mag-subscribe na rin. Pero kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, maaari po kayong bumisita dun sa isa pang channel natin. Ang pangalan po ng channel natin na yon ay Pamela Clamil. So, bisitahin niyo po kagad yon at huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe pagka nagustuhan niyo po yung mga kwento natin doon. And also, don't forget to comment and like. So, hanggang sa muling mga kwento, wakas!